Mr. Silent Channel. Kabanata 681 hanggang 670. Alien Beast Core. Napakaganda ng buhay. Habang nakatingin kay Gulancio na nakaparada sa labas ng bintana, napabuntong hininga si Hong Dali, kung pag-uusapan, napakasarap ng buhay dito. Kapag may pera ako sa hinaharap, makakabalik ako sa Earth isang beses sa isang linggo at magkaroon ng pagkakataong ibalik sa akin ang aking ama. Inay, kunin mo ito at magsaya, oy. Maraming pera ang Space Shock. Galit na sabi ni Tang Long, hindi ka ba pwedeng mag-aksaya? Siyempre hindi. Ngayon na mayroon na tayong base camp, ang susunod na hakbang ay simulan ang paglalagay ng matatag na pundasyon. Nagsimulang magayos si Hong Dali, okay, mga kapatid, ang lahat ay naghahanda na para maging abala. Sister Xiaoyi, ikaw ang may pananagutan sa pagtatanong tungkol sa mga presyo dito. Ikaw ang pinakamagaling dito, hehe. Ngumiti si Ling Xiaoyi at tumango, okay, young master. James, utos muli ni Hong Dali kay James, gumagawa ka ng mga pelikula. Kung kilala mo ang iyong sarili at ang kalaban, maaari kang manalo ng 100 laban. Natural, kailangan mo munang maunawaan ang sitwasyon ng kalaban at manood ng maraming pelikula dito. Well, susubukan ko ito kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. Kailangan mong panoorin ito at tawagan ako kapag nakakita ka ng magandang pelikula. Okay, Master Dali. Iginagalang ni James si Hong Dali ngayon, ang lahat ay nasa iyong utos. Para kay Xingchen at Sister Nianwei, at pagsundo ng mga babae, mas mahirap ang gawain natin. Lumingon si Hong Dali para tingnan sina Tang Moxon, Li Nianwei at Lucifer na nakatayo sa isang tabi at nagmamasid sa paligid. Kailangan nating pumasok sa Galaxy Virtual Network para lumipat-lumiko at tingnan ang iba't ibang sitwasyon dito. Okay, walang problema. Isang magandang trabaho na makipagsapalaran sa Galaxy Virtual Network at makita kung ano ang virtual na mundo dito. Pumayag naman agad silang tatlo. Para kay Levi, simple lang ang kanyang gawain, may espesyal na gym sa villa, maaari siyang mag-ehersisyo at matuno ang martial arts na itinuro ni Wang Daoming. Mabilis na natapos ang assignment, at nagsimulang kumilos ang lahat. Si Ling Xiaoyi, ang henyo sa presyo, ay may pananagutan sa paglabas upang magtanong, at ang mga tao sa Hollywood ay may pananagutan sa paghahanap ng mga pelikulang mapapanood. Sina Hong Dali, Tang Moxon, Li Nianwei, at Lucifer ay pumasok sa virtual na mundo. Sa isang malawak na kontinente, 3 figure ang lumitaw dito na may isang swipe. Ito ay isang napakalaking lungsod, na walang katapusan hanggat nakikita ng mata. Paminsan-minsan ay may mga malalaking nilalang na lumilipad sa langit sa itaas. Katulad ng dragon sa mga alamat sa kanluran. Ang lungsod na ito ay katulad ng isang medieval na lungsod sa mahiwagang mundo sa Earth. Ngunit ito ay mas kahanga-hanga at napakalaki. Ang kalye ay isang 50-meter wide super street, na may mga taong dumarating at umaalis. Lumilitaw at nawawala ang mga tao paminsan-minsan. Iyan ang hitsura kapag ang mga tao ay pumasok o umalis sa mundo. Ang matalinong butler na si Tang Long ay naging isang maliit na lalaki na mukhang panda. Nakahiga sa mga balikat ni Hong Dali sa virtual na mundo. Upang makilala ang mga tao sa matatalinong butler. Ang mga matalinong kasambahay ay lahat ay nasa anyo ng mga alagang hayop. Pinili ni Tang Long ang pinakakaibig-ibig na hitsura ng panda. Dapat sabihin na ang mga ibon ng isang balahibo ay nagsasama-sama, at sa asensya, ang tanglong na ito ay may potensyal din na maging masayang maingay. Nakarating dito. Sina Hong Dali, Tang Moxon, Li Nianwei at Lucifer ay katulad ni Lola Leo na pumapasok sa Grandview Garden. Bagamat ito ay konektado sa Galactic Virtual Network sa Earth, maaari lamang itong ituring bilang isang bagong natuklasang bagong kontinente, isang tigang na lupain, at wala pang naitayo. Pero iba dito. Ang mga lansangan ay puno ng mga tao, at mayroong lahat ng uri ng magagandang gusali sa magkabilang gilid ng kalsada. Mayroong lahat ng mga uri ng mga tindahan, kabilang ang mga tindahan ng armas, mga tindahan ng sandata, mga tindahan ng prop, mga ospital, at iba pa. At iba pa, at iba pa, tanging walang bagay na hindi mo maisip na hindi nagbebenta ang mga tao dito. Naglakad-lakad silang apat at nagtinginan. Bagamat bago lang sila dito, hindi nila naiintindihan ang maraming bagay, ngunit ang susi ay pamimili. Ang pinakakasiyasang bagay tungkol kay Hong Dali ay hindi siya mapapagod kapag namimili sa virtual na mundo. Habang siya ay naglalakad, biglang may sumigaw mula sa karamihan ng tao, tingnan ninyo. Ang bagong dating na Alien Beast Core ay may kumpletong mga katangian, mataas, mataas at mababang dulo. Huwag palampasin ito kapag dumaan ka. Alien Beast Core. Ano iyon? Isang bagay. Tinanong ni Hong Dali si Tang Long na nakaupo sa kanyang balikat, mahalaga ba ang bagay na ito? Kaya nga, sabi ni Tang Long, na naging isang panda, ang core ng Alien Beast ay ang pinakamahalagang bagay sa virtual na mundo. Isa sa mga mahahalagang bagay. Dapat mong malaman na sa mundong ito, ang pera at realidad ay katumbas ng isa't isa, na ginagawang handa ang mga tao na galugarin ng iba't ibang mundo. Ang core ng Alien Beast ay ang magic stone na nagmumungkahi ng enerhiya ng katawan, bilang ang pangunahing katangian ng katawan na ito.
Ng isang alien na hayop, na puno ng napakalakas na kapangyarihan kapag naka-embed sa mga armas at baluti, maaari itong lubos na mapabuti ang mga katangian ng karakter. Bilang karagdagan, ang Alien Beast Core ay maaari ding pinuhin ng isang alchemist at pagsamahin dito. Kapag pinagsama sa iba pang mga panggamot na materyales, mayroon itong iba't ibang mga mahiwagang epekto. Ito ay isang kinakailangang potion para sa pakikipagsapalaran, kaya maaari mong isipin ang halaga nito. Oh, ano sa tingin ko ito, sabi ni Hong. Kinagat ni Dali ang kanyang mga labi, hindi ba't ito ay binalutan lamang ng mga hiyas? Napakahiwaga. Damn! Si Tanglong ay nagmura sa napakasungit na paraan at sinabi, ano ang alam mo? Isang mahiwagang sandata na may 5 puntos ng lakas. Ang panimulang presyo ng isang Beast Core ay hindi bababa sa 2,000 Galaxy Coins. Kapag mas mataas ito, mas nagiging mahalaga ito. Kung mayroon kang Beast Core na may 10 attribute, ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 30,000 Galaxy Coins. Hindi lahat ay kayang bayaran ito. Mas mahal pa ang mga may malalakas na galaw. Huwag kang mahiya kung wala kang alam. Ikaw ay isang bumpkin. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang ilong. Naalala ko na parang nakakagawa ako ng attribute gems. Kadalasan ay tamad akong tumingin sa mga ordinaryong basurang hiyas. Sa oras na ito, ipinagpatuloy ni Tanglong ang pagkinto sa Hong Dali ng teorya na ang core ng alien beasts ay napakahalaga. Ito ang core ng alien beast ay nagpapabuti sa mga katangian ng isang tao at pumapasok sa maraming misteryosong guho at alien space, na maaaring magbigay sa mga tao ng kaunting proteksyon sa buhay kapag nahaharap sa panganib. Alam mo, ang uri ng lugar na talagang gumagawa ng magagandang bagay, kahit anong bagay ang gusto mo, kahit anong bagay ay naglalaman ng maraming magagandang bagay. Kahit anong bagay ang gusto mo. Ngunit ito ay nagbubukas lamang ng isang beses sa isang buwan o kahit isang taon kung ikaw ay mamatay, kailangan mong maghintay hanggang sa susunod na oras na ito ay magbubukas. Well, yun lang. Lahat ng ito ay para sa pakikipagsapalaran. Sa madaling salita, sa mga katangian ng alien core na ito, ang mga tao ay maaaring kumita ng mas maraming pera. Si Hong Dali at ang 4 pang iba ay tumingin sa mga taong nagmamadaling bumili ng mga core, at sa wakas ay naunawaan. Nagpatuloy si Tanglong, kaya, kahit na magdagdag lamang ng 5 o 6 na punto ng mga katangian ng isang doktor sa internal medicine, ilang piraso ng kagamitan ang maaaring isuot ng isang tao. Ang isang kagamitan ay maaaring gamitan ng isang kagamitan, o 3 piraso ng kagamitan na may malaking halaga. Mayroong 12-dosenang piraso ng kagamitan sa isang piraso. Ang mga core, ang pinabuting mga katangian ay hindi lamang kaunti. Lalo na ang mga taong may mga martial na naninibugho ay nadagdagan sila ng pinakamagaling na sining, lalo na ang mga taong naninibugho sa sining. Mga core, kahit ikaw, maaaring mag-inlay ng 30 core sa isang katawan, ang isang core ay maaaring magpataas ng iyong lakas ng 5 puntos. Ito ay 150. Kung dinoble ang martial arts, 300 strength yan. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay talagang sikat. Dali, dahil napakasaya, bakit hindi tayo pumunta at tingnan ang kasiyahan? Hinawakan ni Tang Moxon ang kamay ni Hong Dali at masayang sinabi, kahit hindi mo ito bilhin, okay lang na makita ang excitement. Hindi naman kami nagmamadaling mag-explore pa rin. Okay, walang problema. Ngumuso si Hong Dali, at saka naglakad kasama ang mga tao patungo sa tindahan na nagbebenta ng mga kakaibang beast core. Anyway, pumunta ako ngayon para maging pamilyar sa kapaligiran, kaya walang anumang pagtutol si Hong Dali. Mga Ginoo at Binibini, gusto ba ninyong bumili ng alien beast cores? Pagkapasok niya sa tindahan, lumapit sa kanya ang isang tindero at magalang na nagsabi, ang aming tindahan ay may bagong batch ng alien beast cores, kabilang ang high, at low end. Hindi ko alam kung ano ang gusto mo, sir. Anong mga katangian ang gusto mo? Halika at tingnan ang kaguluhan, Hong Dali. Ngumiti ng walang anumang kahihiyan, ano ang mga katangian ng pinakamataas na core na mayroon ka rito? Ano ang presyo? Sinabi niya na narito siya upang manood ng kasiyahan, at ang tindero ay kaagad na medyo nag-aatubili na harapin si Hong Dali. Sa bagay, napakaraming customer dito, paano siya magkakaroon ng oras para magtrabaho sa kanila? Direktang itinuro ng tindero ang isang karatula sa gilid at sinabing, nandyan na ang lahat. Sir, mapapanood mo ito mag-isa. Hahaha, hinahamak ka. Tuwang-tuwa si Tanglong at sinabing, hindi man lang ako makapagsalita, kaya kahit hindi ako bumili, okay lang. Nagpapanggap ka lang, hahaha. Sa totoo lang, sinadya ko ito, nakangiting sabi ni Hong Dali, talagang ayaw ko sa walang katapusang pagpapakilala, bakit hindi mo nalang bilhin ito at tingnan mo mismo? Umalis na silang 4. Pagpunta sa tatak, ang presyo ng core na ito ay talagang napakalinaw. Na may 5 katangian, 2,000 Galaxy Coins para sa lakas, 1,500 Galaxy Coins para sa liksi, at 1,200 Galaxy Coins para sa reaksyon. 6 na katangian, lakas 4,000, liksi 3,000, reaksyon 2,400. Sa 7 punto, patuloy na magdoble, lakas 8,000, liksi 6,000, reaksyon 4,800. 8 puntos. 9 na puntos.
Ang pinakamahusay sa 10 puntos, na nangangahulugang lakas ay 64,000, liksi ay 48,000, at reaksyon ay 38,400. Ito talaga ay hindi mahalaga. Ang pangunahing bagay ay ang sumusunod na core ng pagtaas. Ang pagtaas ay 10%, 50,000, 20%, 100,000, 30%, 200,000, 40% at 50% ng mga ito ay out of stock. O teka, hindi naman ganoon kamahal ang bagay na ito. Alam mo, ang villa na binili ni Hong Dali ay may residential area na 1,400 square meters at nagkakahalaga lamang ng 3 milyon. Bilang resulta, ang core increase dito ay 30%, which is 200,000. 1/15 ng bahay. Katumbas ito ng isang bahay na may isang core na katumbas ng 100 square meters. O Diyos ko, anong agaw ng pera? Agad hinawakan ni Hong Dali ang ilong niya. Ito ay tila medyo mabangis. Mayroon na lamang siyang kabuuang higit sa 200,000 Galaxy Coins na natitira sa kanya ngayon. Tila ang maliit na pera na ito ay talagang baon lang. Pagkatapos umalis sa pangunahing tindahan, si Hong Dali at silang apat ay casual na gumagala sa shopping street na ito, tumitingin dito at doon, tumitingin dito at doon, medyo maaliwalas at payapa. Ang susi ay walang layunin, mukhang pamilyar sila. Hindi nagtagal, huminto ang ilang tao sa harap ng isang maliit na tindero. Iniunat ni Tang Moxon ang kanyang mapuputi at malambot na mga kamay, casual na kinuha ang isang aqua blue gemstone necklace, gumawa ng 2 kilos sa kanyang leeg, at tinanong si Hong Dali nang nakangiti, Dali, ito ba ay mukhang maganda? Kabanata 682, Alibughang. Well, mukhang maganda. Tiningnan ito ng mabuti ni Hong Dali. Ang kwintas ay nagmukhang mas malinaw na kristal sa makatarungang balat ng leeg ni Tang Moxon. Ang kwintas ay maganda, at ang tao ay mas maganda. Agad niyang tinanong ang may-ari ng stall, Boss, magkano ang halaga ng kwintas na ito? Ah, miss, ang ganda mo talaga. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang napakakaakit-akit na babae. Ang may-ari ng stall, isang babae na nasa edad 30s, ay tumingin din dito at tumango, ang kwintas na ito ay gawa sa water drop jade. Isa itong palamuti na walang mga katangian, kaya 5 Galaxy Coins lang ang halaga nito. Masasabing ito ay isang mid-range na dekorasyon kung tutuusin, ang bagay na ito ay hindi itinuturing na kagamitan at walang mga katangian. Kung ibang tao, baka marahan niyang purihin ang kagandahan ng dalaga, pagkatapos ay bilhin ang kwintas at isuot ito sa dalaga gamit ang sariling mga kamay. Magiging mainit at romantiko ang eksena, at pagkatapos ay makakakuha siya ng ilang pabor na puntos mula sa babae. Sayang naman, ibang tao na. Ang alibughang baha ay isang alibughang baha at hindi maihahambing sa parehong bagay. Boss, magkano ang halaga nito? Nagtanong si Hong Dali tungkol sa iba pang alahas, meron din ito. 5 Galaxy Coins, 4 Galaxy Coins, sinipi ng boss ang parehong presyo kay Hong Dali, this is expensive ang huling punto ay 12 Galaxy Coins. Napakamura nilang lahat, sabi ni Hong Dali nang walang sinasabi, 5,000 yuan, ibibigay ko lahat. Bastos ka. Si Tang Longchao ay naging isang panda. Sinabi ni Madley, maaari kang bumili ng isa o dalawa sa mga bagay na ito sandali, ngunit anong uri ng problema ang gagawin mo kung bilhin mo silang lahat? Ang 5,000 yuan ay hindi na maliit na bilang. Bagamat mayaman si Dongfang Bubay, hindi naman siya ganoon kay Aman. Napakasayang. Sa tingin ko maganda ito, seryosong sabi ni Hong Dali, kaya binili ko silang lahat, at ang kapatid kong si Jingxen at Nianwei ay maaaring magsuot ng kahit anong gusto nila. Magsuot ng isa sa isang araw, walang duplicate. Bueno, sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang orihinal na maganda at romantikong kapaligiran ay biglang nagbago. Hindi ako makapagsuot ng napakaraming. Tiningnan ni Tang Moxon ang 200 uri ng alahas sa stall at malungkot na sinabi, Dali, bastard ka, ang kapaligiran ay medyo maganda. Tinakpan ni Li Nianwei ang kanyang bibig at ngumiti, marahil ito ang estilo ng young master, medyo kawili-wili. Kaya binili niya ang buong stall sa halagang 5,000 yuan. Ang gantimpala ay ang pagiging pabor ni Tang Moxon ay nabawasan ng isa. Kapatid mo. Tinampol ni Lucifer ang kanyang noo. Ang young master na ito ay talagang isang kahoy na tao. Oy, napakaganda ng kwintas na ito, boses ng isang batang babae ang tumunog ng malapit ng iligpit ni Hong Dali ang maliliit na alahas na ito. Pagkatapos, si Hong Dali at ang apat pa ay biglang nagkaroon ng isang maliit na batang babae na mga 18 taong gulang sa tabi nila. Hinawakan ito ng batang babae. Hinawakan niya ang water drop jade necklace na sinubukan ni Tang Moxon noon, at iminuwestra ang kanyang leeg. Habang kumukumpas, sumigaw siya sa isang taong mabagal na naglalakad sa tabi niya, Brother Fang, tingnan mo kung gaano ako kaganda. Mabilis na nagsalita ang batang babae, huni, parang Maya. Pero medyo maganda siya, may maikling sky blue na buhok, at bagay talaga sa kulay ng shuijo. Well, mukhang maganda. Dahan-daang lumapit si Brother Fang at pinuri, mukhang napakaganda nito para sa iyo. Kung gusto mo, bibilhin kita. Paano na? Si Brother Fang ay mga 1.85 metro ang taas at may gwapong mukha.
With a confident smile, siya yung tipo ng lalaki na parang pangarap ng isang babae sa isang sulyap. Ikaw bastardo, si Tanglong, na nagbagong anyo bilang isang panda, ay sinampal ng malakas sa ulo si Hongdali, tingnan mo ako, pagkatapos ay tingnan mo, naiinis talaga ako sa iyo. Matapang na tumango si Tang Moxon, ito na. Kaya't gumawa si Hongdali ng isang hakbang na nagpalungkot sa lahat ng naruroon. Sa totoo lang, wala siyang ginawa, ang sabi lang niya, sorry talaga, kinuha ko na itong stall. Tapos hindi niya nakalimutang idagdag, kunin mo itong kwintas na ito halimbawa. Kapatid mo hiniling ni Tanglong na mapakagat niya siya hanggang mamatay, pinapalo mo lang ng stick ang isang Mandarin Duck. Nanlumos si Tang Moxon dahil labis na sinisira ni Hongdali ang kapaligiran, at hindi kanya hahayaang gawin ito. Nanlumos si Li Nianwei dahil ang young master na ito ay parang ipinanganak na walang romantikong katangian. Nanlumos si Lucifer dahil siya, isang dalubhasa sa pagkuha ng mga babae, ay talagang tumawag kay Hongdali para gumawa ng kalokohan. Sobrang nanlumo rin ang dalaga. Ang bagay na ito ay nabili. Hindi banggitin si Brother Fang kung gaano kahusay na bumuo ng isang mas malapit na relasyon. Ang pagkakataon ay lumutang na parang ulap. Masasabing hindi masyadong magaling si Hongdali sa pag-pick up ng mga babae, pero ang galing talaga niyang manira ng mga babae. Hindi niya matanggap. Pagkatapos ng maikling panahon ng katahimikan, si Brother Fang ay medyo marangal at mukhang eksperto sa pag-ibig, dahil ang stall na ito ay binili ng aking kapatid, masama kung pilit kong bibilhin ito muli. Paano ito? Okay, kapatid, tingnan mo, maaari kitang bigyan ng 5-point strength attribute ng Beast Core kapalit ng kwintas na ito, paano? Si Brother Fang ay talagang eksperto sa pag-ibig. Sa sandaling sinabi niya ang mga katagang ito, biglang nagiba ang reaksyon ng lahat. Tingnan mo ako. Ito ay tinatawag na paraan. Sinampal muli ng malakas ni Tanglong si Hongdali, at pagkatapos ay bamulong sa gilid, ang alien core na may 5 katangian ay nagkakahalaga ng 2,000 yuan, at ang kwintas na ito ay nagkakahalaga lamang ng 5 galaxy coin, ibenta ito ng tiyak. Muling nalungkot si Tang Moxon, magaling si Hongdali sa lahat ng bagay, ngunit bakit wala siyang romantikong elemento? Bakit hindi? Biglang lumiwanag ang mga mata ng batang babae, at gulat na sinabi niya, Kuya Fang, napakabait mo sa akin. Ayoko na ng kwintas na ito, makontento na ako sa isang salita lang mula sa iyo. Napanganga ang orihinal na may-ari ng stall. Malaking mata, mayaman, ito ang tunay na mayaman. Sa oras na ito, lahat ay nakatingin kay Hongdali, naghihintay kung ano ang kanyang gagawin. Oo naman, hindi sinunod ng Prodigal Hong ang mga patakaran sa pagkakataong ito, at talagang umiling siya. Ano, kuya, hindi mo ba ako bibigyan ng mukha? Nang makitang muling tumanggi si Hongdali, nakaramdam ng kaunting kawalan ang panganay na kapatid at sinabi, kung sa tingin mo ay napakaliit nito, maaari akong magdagdag ng isa pa. Bagaman sa isang kisap mata, ang pangungusap na ito ang kwintas ay nagmula sa 2,000 hanggang 4,000, ngunit ang kapaligiran ay hindi gaanong maganda. Kung ibang tao ito, hindi na niya ito mababago kahit nabugbugin siya para sa kapakanan ng mukha, ngunit marahil ay binago niya ito ng mabilis alang-alang sa pera at pasasalamat. Ngunit nakangiting sinabi ni Hongdali, gusto ng isang ginoo ang kagandahang pang-adulto, kaya't ang kwintas na ito ay ibibigay sa iyong magandang babaeng kasama. Masakit sa iyong damdamin ang humingi ng pera. Ayaw niyang ipagpalit ang 2 alien beast core. Matapos itong palitan, ito ay nauwi sa bigayan ng ganoon lang. Napaka-aliberga. Sinigawan ni Tanglong si Hongdali gamit ang isang martilyo sa kanyang balikat, 2 alien beast core. 4,000 yuan. Kapalit ng kwintas na ito, hindi mo ito direktang binigay. Diyos, ang aking loika ay sira, lahat ng lugar. Sa madaling salita, sinabi niya na ang kanyang loika ay nabasag, at ang kanyang loika ay talagang nabasag upang sabihin na si Tanglong ay talagang nakakita ng merkado? Hindi, nakita niya ang merkado ng mga matalinong tagapangasiwa, ngunit walang ganoong bagay sa alinman sa kanyang mga lohikal na setting walang pera na ibinibigay sa kanya, hindi kaya ang aking lohikal na mga setting ay wala na. Ito, na. Matapos marinig ang mga salita ni Hongdali, medyo nalito si Brother Fang. Kahit na medyo nagalit siya ngayon, para makuha ang pabor ng dalagang ito, hindi niya ito mababago. Sa huli, binigay talaga ito ng kabilang partido ng ganito. Hindi mo gusto ang 2 antas ng 5 Warcraft core. Tulala na kinuha ang kwintas na iniabot ni Hongdali, hindi alam ni Brother Fang kung ano ang sasabihin. Sa wakas ay sinabi niya sa malakas na boses, bueno, sa kasong ito, tatanggapin ko ang pabor ng kapatid. Ako ang presidente ng Perak Dynasty Trade Union. Fang Han. Ito ang kaibigan kong si Zhu Ji. Kung kailangan mo ng tulong sa anumang bagay, tanungin mo lang ako at gagawin ko ang aking makakaya. Tingnan ang eksenang ito. Ngumisi si Tang Moxon. Wala siyang anumang pagtutol na ibigay ang kwintas. Ang susi ay ang Hongdali, ang piraso ng kahoy na ito, ay napakasuklam. Kung pwede kang magkaroon ng 1/10, 100 ng romance ng iba, ayos lang din. Oops, si Brother Fang talaga ang presidente ng isang malaking unyon. Hello.
Hindi alam ni Hong Dali kung gaano kalaki ang unyo ng Perek Dynasty o kung gaano karaming tao ang naroon. Gayunpaman, tama lang na tawagin itong isang malaking unyo ng manggagawa, kaya mabilis niyang iniabot ang kanyang kamay. Hello, hello, ang pangalan ko ay Hong Dali, at ako ay isang aliberga. Brother Dali, ikaw, hindi makatawa o umiyak si Fang Han. Hindi niya alam na ang pakikipagkamay ay isang kagandahang loob sa lupa, at medyo nalilito siya, ano ang ibig sabihin nito? Oh, ito ang paraan ng ating bayan sa pagpapahayag ng pagkakaibigan, tumingin si Hong Dali kay Lucifer, naabot ko, ano ang dapat mong gawin? Mabilis na inabot ni Lucifer at nakipagkamay kay Hong Dali, at nagkatinginan ang dalawa. Fang Han, iyon lang. Isang kawili-wiling paraan ng pagbati. Ngumiti si Fang Han, at pagkatapos ay nakipagkamay kay Hong Dali, nice to meet you. Pareho, haha. Tumawa si Hong Dali. Tumawa siya, hiniling kay Lucifer na iligpit ang kanyang mga gamit, at pagkatapos ay nagtanong, Brother Fang, ito ang unang pagkakataon ko rito. Mayroon bang kawili-wili? Bihirang makatagpo ng taong nakakausap, natural na kailangan ni Hong Dali na magtanong ng higit patungkol sa mga bagay-bagay ng mabilis. Kung pag-uusapan, kahit na sinundan ni Tang Long ang isang mabangis na lalaki tulad ni Dong Fang Bubay sa loob ng napakaraming taon, hindi pa siya nakakapunta sa virtual na mundo malapit sa Shenluo City. At dahil ang virtual na mundong ito ay para sa mga tao upang galugarin, ito ay dapat na sa bawat lugar. May iba't ibang katangian ng mga ito, kaya hindi alam ni Tang Long kung may magagandang lugar sa pakikipagsapalaran sa malapit. Maaari lamang siyang magtanong sa ibang tao sa mundo. Speaking of which, mayroon tayong kalahating oras para maghanda para magtipon at magtungo sa isang bagong misteryosong lugar. Tumingin si Fang Han sa paligid at nagtanong sa mahinang boses, Kuya Dali, bakit hindi ka sumama sa amin? Pero delikado sa loob. Kuya, okay lang na gumala ka sa labas. Bagong hitsura. Mahiwagang lugar. Mahusay ito, pinakagusto ko ang mga adventurous na bagay. Oo nga naman, nang marinig nilang may magandang puntahan, nagliwanag ang mga mata ni Hong Dali at nilang apat. Sinabi ni Tang Moxon, Dali, okay, tara at tingnan natin. Bumuga rin ng hangin si Tang Long, isang bagong lugar, sa pangkalahatan ang lahat ay nangangahulugan na nagkaroon ng pagbabago sa isang partikular na lugar, na magiging lubhang mapanganib, at nangangahulugan din ito na maaari kang makakuha ng maraming napakahalagang bagay. Ang pinakakulang sa iyo ngayon ay ang pundasyon. Ang pera ay isang maliit na bagay. Ang susi ay ang mga koneksyon. Magkasundo kayo ni Fang Han. Ang relasyon ay magsisimula ng dahan-dahan sa hinaharap, at sa hinaharap ay magiging mas madali itong umunlad. Kabanata 683, daan-daang libong tao ang hindi pa natalo. Siyempre, ang pera at lahat ng iba ay wala kay Hong Dali. Ginagawa lang niya ito para katuwaan, okay, kung sa tingin ni Brother Fang Han ay hindi tayo pabigat, masusundan natin siya. Paano nangyari iyon? Ngumiti si Fang Han at sinabing, huwag kang mag-alala, tatawag ako ng ilang tao para protektahan ka pagdating ng panahon. Kung hindi masyadong delikado sa loob, walang problema para sa iilan sa inyo na sumunod. Ngayong sinabi na nila iyon, umalis ang lahat. Pagdating sa teleportation gate na nakakalat sa buong lungsod, tinuruan ni Fang Han ang ilang tao kung paano gamitin ang mga ito, ang isang galaxy coin ay maaaring mag-teleport ng isang beses. Nag-set up kami ng isang espesyal na teleportation point malapit sa pasukan ng Adventure Place. Sumunod lang sa amin. Sabi niya at nagmamadali sinabi ng portal guard, 6 na tao ang kabuuan. Babayaran ko ang mga gastos. Kaya tumayo ang 6 na tao sa teleportation altar. Pagkatapos ng napakagandang puting liwanag na kumislap, nang makita ni Hong Dali at ng apat ang tanawin sa kanilang paligid, agad silang nagulat. Tumawag. Ang lugar kung saan naroon ang mga taong ito ay nagbago. Nasa harap ito ng napakalaking kagubatan, lahat ay natatakpan ng makapal na yelo at nyebe. Sinabi ni Fang Han, ayon sa impormasyong ibinigay ng virtual na mundo, narito ang isang baliw na salamangkero na si Herzil. Upang may sigoang ang makapangyarihang frost magic ay pumirma ng kontrata ng kaluluwa sa mga elemental na duwende, na naging dahilan upang ang kagubatan na ito ay ganap na natatakpan ng yelo at nyebe. Sa kasalukuyan, daan-daang libong tao ang pumunta rito upang tuklasin, at lahat sila ay namatay sa wakas. Hindi ka ba nakakatakot noon? Maingat na tanong ni Hong Dali habang sinusundan si Fang Han pasulong, ito ba ang dakilang Demon King? Hindi ganap, sabi ni Fang Han, dahil sa kalupaan ng kagubatan na ito, ang dahilan ay mayroon lamang ilang libong tao na maaaring humarap kay Herzl ng sabay-sabay. Ang susi ay ang karamihan sa kanyang mga spell ay base-based. Kung mas maraming tao, mas maraming mga disadvantages ang kanilang mararanasan. Ang kanyang mahika ay upang patayin siya kapag siya ay nahawakan, at kung siya ay may masyadong maraming mga material na lugar, kahit na kung saan ay napakaraming mga tao ay maaaring lumipat, kung saan ay hindi mahalaga ang mga tao. Malamang na matagpuan, kapag napakaraming tao ang patay, walang darating, ang susi ay ang parehong tao ay maaari lamang makapasok sa kagubatan na ito isang beses sa isang buwan. Naunawaan ni Hong Dali.
Sa madaling salita, ang virtual na mundong ito at ang ganitong uri ng lugar ng pakikipagsapalaran ay hindi mga kopya ng Earth Online na mga laro, ngunit ang mga lamang. Napakalakas ng amo at napakahusay din ng mga ibinabagsak niyang gamit. Gayunpaman, kapag namatay ang boss, ang pakikipagsapalaran ay halos matapos, ngunit hindi ito maaaring laruin ng paulit-ulit tulad ng sa mga online na laro. Hindi ba't sinabi lang ni Fang Han na hindi sapat ang daan-daang libong tao, may kabuuang 3,000 tao ang inayos upang subukan. Nakangiting sinabi ni Fang Han, kung hindi natin mapapatay itong Herizal sa pagkakataong ito, susuko na ako. Kung tutusin, hindi ganoon kalaki ang labanan sa 3,000 tao. Oh, sabi ni Hong Dali, at pagkatapos ay lihim na tinanong si Tang Long, Uncle Tang Long, magiging malaki ang laban dito. Mawawala ba ang mga kagamitan? Kung hindi, bakit sasabihin ni Brother Fang Han na masyadong mahal ito? Tama siya, paliwanag ni Tang Long, ito ay isang napakahirap na misyon na may 3,000 tao lamang. Bawat tao ay nangangailangan ng 10,000 mga galaxy coins para sa isang bote ng Gayuma upang mapabuti ang kanilang mga katangian, at kung gusto mong labanan ang masamang mage type na boss monster, ito ay magiging partikular na magastos, hindi pa banggitin ang lakas at liksi ng reaksyon ng potion. Dapat ay mayroon kang malamig na resistensya upang harapin ito, kung hindi, ang mage ay mahirap na harapin ito. Ice Mage. Kalkulahin, ang isang bote ng anti-cold potion ay katumbas ng 45,000 galactic coins kahit na ito ay magdadagdag sa isang set ng 24 na galaxy coins, ito ay 72,000 pa rin para sa 3,000 na mga tao. Damn, sobrang mahal. Nagulat din ako. Isang labanan, at 25 bahagi ng Vilya ang pinasok. Ngayon alam na ito ni Hong Dali. Oo naman, sa sandaling pumasok siya sa universo, ang lahat ay tumataas sa isang geometric na pag-unlad. Sa anumang labanan, dahil sa mga paghihigpit sa lupain, mayroong 3,000 tao ang kalahok sa labanan. Kung mayroong anumang malalaking gawain sa hinaharap. Tamang-tama, ipinaliwanag ni Tang Long, ang virtual na mundong ito, sa madaling salita, ay isang lugar para sa mga tao upang kumita ng pera at palabasan. Sa tingin mo, sa katotohanan, ang mga tao ay mapapagod pagkatapos magtrabaho ng isang araw. Ang iba ay nagdamdam, ang iba ay hindi masyadong mapagmataas, at mayroong lahat ng uri ng mga emosyon. Ngunit mahirap magbulala sa totoong mundo, kaya tama lang na makipagsapalaran sa maliit na bagay na ito, wala pa rin akong 3,000 tao. Nakakita ng totoong interstellar war, kung saan bilyon-bilyong tao ang lumusab sa bawat pagliko, at normal na 10-10 bilyong tao ang mamatay sa isang labanan. 10-10 bilyong tao ang namamatay sa isang labanan. Banal na tae. Kung ito ay papalitan ng isang server sa Earth, hindi ba ito direktang mag-crash? Nakakatakot. Inilabas ni Hong Dali ang kanyang dila sa takot, sabihin mo sa akin, tungkol saan ang invasion war na ito. Halimbawa, sinabi ni Tang Long kay Hong Dali, ang pangunahing lungsod ng Shenluo ay nasa loob ng isang independenteng mundo. Ang bawat isa sa higit sa 3,600 pangunahing lungsod sa Silver Blue Superplanet na ito ay isang independenteng mundo. Kung ang mundong ito ay gustong kumonekta sa ibang mga mundo, kailangan itong buksan ang space-time gate. Ito ay binuksan isang beses sa isang taon, at sila ay random na magkakamag-anak sa isa't isa. Kapag narito na ang digmaan, gusto mo na. Magbanggaan, magsisimula silang mag-away, ang langit ay madilim, ang lupa ay madilim, ang araw at ang buwan, ito ay napakasaya. Ngayon alam ko na. Okay, maraming uri ng mga bagay sa virtual na mundong ito ng galaxy. Pwede ko na silang paglaruan this time. Habang nag-uusap sila, dumating ang grupo sa labas ng gubat. Dito, isang babaeng mukhang duwende na may balat na lavender at matulis ang mga tainga ay nakaupo sa lupa, nakatingin kay Hong Dali at sa iba pa ng buong pananibik, at nagsabi, mahal na mandirigma, mangyaring tumulong. Talunin natin ang masamang Ice Mage na si Herizil at iligtas ang aking mga kasama, oo. Tingnan mo itong mahirap. Lalaki. Si Hong Dali ang pinakamabait na tao. Mariin siyang tumango, okay, walang problema. Pumasok ka. Sa kagubatan, lahat mula sa dinastiyang Perik ni Fang Han ay nagtipon at tumayo ng sama-sama. Ang pinuno ay tila hindi bababa sa 3 metro ang taas, na may maitim na berdeng balat at bakal na baluti. Nang makita niya si Fang Han, agad siyang lumapit at magalang na nagsabi, Guro, lahat ng 3,000 tao na nakikilahok sa operasyong ito ay natipon na. Pakiusap, mag-utos, Guro. Mga tagubilin. Tumingin siya kay Hong Dali sa tabi niya at kakaibang sinabi, Adam. Di ba sabi mo gusto mo akong tawaging president sa virtual world? Bahagyang kumunat ang noo ni Fang Han, at pagkatapos ay nagsabi, mga kaibigan ko lang ito nakilala, pumunta rito para tingnan. Okay, Master. Bagamat siya ay sumang-ayon, si Adam ay malinaw na isang tipikal na taong may isang pag-iisip, at sinabi, kung gayon, dapat ba tayong pumasok ngayon? Ang ilan sa mga kaibigan ng Young Master. Sinabi mo sa akin na tawagin akong presidente, huwag mo akong tawaging Young Master. Galit na humakbang si Fang Han at sinipa si Adam, kung maling tawag ka ulit sa akin, haharap ka sa pader. Isang buwan. Okay, Young Master, President.
Sa kabutihang palad, tinawag ko siya ng tama, kung hindi, kailangan kong bumalik at humarap sa dingding, nagtanong si Adam, papasok din ba ang ilan sa mga kaibigan ng presidente? Napakadelikado sa loob. Sabay na tayong pumasok. Well, I have a good rapport with these friends. Bahagyang tumango si Fang Han at sinabing, anyway, walang mawawala kung talagang mamatay sila doon, pumasok ka lang at magsaya. Totoo naman ito, Hong Dali, hindi sila umiinom ng gamot pagkapasok, naglaro lang sila sa paligid kung namatay sila, bumalik lang sila sa lungsod, kaya walang talo. Okay. Lumapit si Adamo kay Hong Dali at sa iba pa at magalang na sinabi, mga kaibigan mula sa presidente, mangyaring huwag tumakbo sa paligid pagkatapos pumasok. Napakalakas ng salamangkero na iyon. Ang ibig niyang sabihin ay huwag tumakbo. Tumakbo upang maiwasang masira ang kanilang porma sayon. Kung tutusin, napakalaki ng magic range ng mage. Masama kung masisira ang grupo dahil sa iilan sa kanila. Natural na naiintindihan ni Hong Dali at ng iba pa ang ibig sabihin ni Adam, at tumanggaw silang lahat. Pagkatapos ng lahat, handa si Fang Han na kunin sila dahil binibigyan niya siya ng mukha. Natural, hindi niya sisirain ang kapakanan ng ibang tao kapag nakapasok siya sa loob, kung hindi ay hindi maganda ang kanyang mukha. 3,000 tao ay maaaring ituring na isang maliit na hukbo. Habang naglalakad siya sa loob, nagtanong si Fang Han, na ilagay mo na ba ang lahat ng kagamitan na hiniling kong itayo mo noon? Paano ito? Nakasuot na, nang banggitin ang kagamitan, biglang ngumiti si Adam at sinabing, talagang maswerte tayo. Oo, ang mga pangil ng Mid-City Hurricane Silver Wolf na napatay natin ay talagang gawa sa mga high-end na armas. Espesyal akong nakahanap ng taong gagawa ng isang pares ng Fang Armor, at ang mga katangian nito ay napakaganda. Oh, armor! Tingnan ko. Kinuha ni Fang Han ang malaking steel armor mula kay Adam at sinabing may kasiyahan, Wolf Fang Armor, mahusay na kalidad, attack power 25 hanggang 28, strength dagdag 13, agility dagdag 11. Mayroon ding 3 inlaid jacks. Napakaganda ng property na ito. Tinanong ni Hong Dali si Tang Long sa mahinang boses, hindi maganda sa pakiramdam ang property na ito, maganda ba? Siyempre, komento ni Tang Long, virtual. Ang mga kakaibang hayop sa mundo ay nahahati sa pinakakaraniwang 7 antas, antas ng lungsod, antas ng bayan, maliit na antas ng lungsod, katamtamang antas ng lungsod, malaking antas ng lungsod, pangunahing antas ng lungsod at antas ng planeta. Ang mga materyales sa katamtamang antas ng lungsod na kakaibang mga hayop ay maaaring gamitin. Ang mga may ganitong katangian ay medyo magagaling. Kung ikaw ay mapalad at makapatay ng pangunahing antas ng lungsod, hindi magiging mayaman ang mga materyales. Maaari kang bumili ng pangunahing materyales ng alien beast sa antas ng lungsod. Ilang milyon. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang ilong, paano ang planeta? Antas ng mga hayop. Ngumuso si Tang Long, iyan ay 10-10 milyon, huwag mo nang isipin iyon. Maliban na lamang kung daan-daang libong tao ang nakasalansan dito, imposibleng magkamot ng buhok dito. Eto na, nakasakay na ako sa mga planeta level na alien beast, at wala akong masyadong naramdaman. Ang Blue-Eyed Golden Armored Tigre. Isa ba itong planeta level na alien beast? Tanong ni Hong Dali. Ang planeta level na alien beast na ito ay hindi kayang patayin ng daan-daang libong tao. Ngunit sa pagtingin sa asol na mata na Golden Armored na tigre, ang laki at lakas ay hindi magkatulad. Kabanata 684, Alitan ng Pamilya. Ang Blue-Eyed Golden Armored Tigre. Ito ay isang malaking antas ng lungsod lamang. Kinagat ni Tang Long ang kanyang mga labi, sinabi ba sa iyo noon ni Dika na ang Blue-Eyed Golden Armored Tigre ay planeta level? Ang batang ito ay nagsasalita lamang ng walang kaparirikan, ngunit magsalita tungkol dito, hindi ko talaga siya sinisisi. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang sasakyang pangkalawakan, masasabi ko na wala siyang akses sa pinaka-advanced na impormasyon. I guess that encounter with the blue-eyed tiger he first time encountered the Golden Armed City. Nalaman niya na ang bagay na ito ay napakalakas, ngunit kung gaano ito kalakas. Nang sabihin ito ni Tang Long, naunawaan ni Hong Dali. First time nilang magkita. Sino ba naman ang hindi marunong magmayabang, kaya casual na ipinagmalaki ni Dika na itong Blue-Eyed Golden Armored Tiger ay isang planeta-level alien beast. Sa katunayan, ang laki ng totoong planeta-level na alien beast ay dapat na hindi bababa sa 100 metro ang haba, at tiyak na hindi ito kapantay ng isang Blue-Eyed Golden Armored Tigre. Kung gayon, anong antas ang Frostswear Harazir dito? Nagtanong muli si Hong Dali, daan-daang libong tao na raw ang napatay. Antas ng planeta ba ito? Nagbibiro ka ba? Tanong ni Tang Dali. Long curled his lips. Kung talagang makakatagpo ka ng isang planeta-level leader, at si Fang Han ay hindi tanga, baka maglakas loob lang siyang sumubok sa 3,000 tao. Sa tansya ko, siya ay tungkol sa isang malaking pinuno sa antas ng lungsod, halos kapareho ng level ng Blue-Eyed Golden Armored Tiger. Anyway, ang team na ito ay medyo hindi sigurado. Habang nagsasalita siya, nakarating na ang lahat sa tarangkahan ng isang higanteng palasyo sa gitna ng Frost Forest. Pagdating pa lang nila, tuwang-tuwa agad si Hong Dali. Sa oras na ito, maraming tao ang nagtipon sa pasukan ng palasyo, at maraming tao ang sumisigaw ng
Ang mga karaniwang Iron Warriors ay naghahanap ng trabaho. Hanggat kailangan ng 10 galactic coin, maaari ka nilang samahan sa pag-explore. Kung kinakailangan, kunin mo na lang. Propesyonal na kawani ng medikal na naghahanap ng trabaho. 8 galaxy coins, talagang propesyonal. Propesyonal na long-range na taga-baril na naghahanap ng isang koponan, ang komisyon ay siyam na mga barya ng galaxy, naghahanap ng pangangalaga at suporta, maaaring magluto at magpainit ng kama. Oh, ang ganitong uri ng bagay ang mga tao ay talagang nasa lahat ng dako, napakakaibigan. Nakangiting sabi ni Tang Moxen. Maaari mong makilala ang mga taong ito kahit saan. Ngumiti din si Li Nianwei, mukhang pala kaibigan talaga sila. Si Fang, na naglalakad sa harap ng team na si Han ay ngumiti at nagsabi, basta ang mga taong ito ay binibigyan ng komisyon, maaari nilang samahan sila sa mga pakikipagsapalaran. Anyway, walang kawalan kung mamatay sila minsan sa loob. Nasa lahat sila. Ngunit ang aming koponan ay ang elite ng unyon. Hindi namin sila kailangan. Well, mukhang magandang trabaho ito. Kung wala kang baon sa hinaharap, hindi masamang maghintay ka na lang dito at sumali sa grupo. Papasok na ang malaking hukbo ni Fang Han sa Frost Palace para harapin si Frost Swear Herzil. 3,000 tao ang malakas habang masigla siyang naglalakad, ang mga tao sa labas ay tumingin kay Hongdali at sa apat pa at sumunod sa kanya papasok. Agad silang bangulong, hoy. Nakita mo ba iyon? Ano ang nangyari sa 4 na taong iyon? Dinala mo ba sila para sa pamamasyal? Ito ang grupo ng mga kamag-anak at kaibigan. Kilala ko ang pinuno. Siya si Fang Han, ang presidente ng dinastiyang Perek. Ang kanyang pagkakakilanlan ay misteryoso. Ang kanyang lakas. Napakalakas, hindi isang ordinaryong tao. Mukhang hindi tanga si Fang Han, kaya bakit siya nagdala ng ilang bote ng langis? Sino ang nakakaalam, huwag nating hulaan kung ano ang iniisip ng malaking pagbaril. Nagbulungan ang lahat. Hindi maingay ang usapan, ngunit hindi masyadong tahimik. Nang marinig ito ni Tang Moxen, agad siyang pinandilatan ng galit, ikaw ang humihila sa iyo. Kinaladkad ka ng iyong buong pamilya. Bueno, sino ang nang-ahas na magsabi ng masama kay Hongdali? Tiyak na ang maliit na babae ang unang mag-quit. Oo nga, nang makita nilang galit si Tang Moxen, ang mga toyo sa labas ay agad na tumangala sa langit at patuloy na sumigaw, naghahanap ng team, ang komisyon ay siyam na barya ng galaxy, mangyaring alagaan at alagaan ako, marunong magluto at magpainit ng kama. Hindi kita pinapansin. Sinundan niya ang malaking hukbo at pumasok sa loob. Dahil dito, habang lumalakad siya, palakas ng palakas ang boses ng mga tao sa kanyang harapan. Biglang huminto si Fang Han at nagsabi, mukhang nasa harapan ko ang mga dati kong kaibigan. Ano ba talaga ang iniisip niya? Ano? Napag-isipan lang ni Hongdali na dapat may dumating para manggulo sa oras na ito, pero nangyari talaga ito. Pagkatapos lumiko sa isang malaking sulok, sa harap mismo ng lahat, ang mga figure ng mga ulo ng mga tao ay pasuray-suray at nahahati sa dalawa ang kampo, malamang na hindi bababa sa 4,000 tao sa kabuuan, ay nasa isang pagkapatas sa harap ng panloob na tarangkahan ng palasyo. Tila may mga 2,500 katao sa mas malaking bahagi, na humaharang sa pasukan sa palasyo. Parang pamilyar yung leader. Nakita ko na ba ang taong ito dati? Tanong ni Hongdali. Nakita ko na, galit na sabi ni Tang Moxen, ito ang mayamang binata na nakilala ko sa Shinra Airspace Registration Office. Oh, siya iyon? Bamantong hininga si Hongdali, mukhang sa universo, napakaliit pa ng mapa na ito. Makikilala mo silang lahat. Mukhang mas disiplinado ang mas maliit na panig na may mga 1,400 o 500 katao, pero dahado lang sila sa bilang, kaya stalemate ang dalawang panig, at walang nang ahas na kumilos muna. Kung sino naman ang pinuno ng mas maliit na partido, sila ay hinaharangan at hindi malinaw na nakikita. Ano ang ginagawa nitong dalawang grupo ng mga taong humaharang sa pasukan sa palasyo? Hatiin ang teritoryo. Hindi ako natuto ng maayos sa murang edad, at pinakaayaw ko ang karahasan. Tumingin si Hongdali sa magkabilang panig na nagkukuskos ng kanilang mga kamay, at biglang naging masaya, gusto mo bang umakyat at tumulong sa pagsisindi ng apoy? Napakagandang bagay na ganito kung hindi mo ito guguluhin. Dam Chanhei, pinakagusto kong panoorin ang saya, hehe. Sa pagkakataong ito, nakita rin ng mayamang binata si Fang Han at ang kanyang party, at agad siyang natawa nang makita siya, hoy, you, hindi ito si Kuya Fang Han, hinihintay kita, hehe. Magkakilala kayong dalawa. Hinawakan ni Hongdali ang kanyang baba. Ang relasyon sa pagitan ng mga karakter na ito ay tila kakaiba. Fang Wei, bahagyang pinaikit ni Fang Han ang kanyang mga mata at sinabi sa malalim na boses, matagal ka na bang naghihintay dito? Siyempre, walang pag-iingat na naglakad si Fang Wei pasulong at nakangiting sinabi, narinig ko na gusto mo pumunta ako dito para mag-explore, at pumunta ako dito ng malakas. Paano, gusto mo bang tumulong? Nang marinig ang tono na ito, si Hongdali at ang iba pang 4 na tao ay tiyak na nanood ng palabas. Hanggat hindi mo ako tinutulungan, para kumilos ka, hayaan mo na. Oo nga, bago pa man magsabi ng ilang salita, medyo galit ang tono ng magkabilang panig, hindi ako nangangahas na tanggapin ang pabor ng iyong batihing kapatid. Oh, sabi mo iisang pamilya lang tayo, bakit ka mag-abala?
Tumugon si Fang Wei na may mapaglarong ngiti, at pagkatapos ay tumingin kay Hong Dali, pag-uusapan, Hong Dali ang pangalan mo, at gusto talaga kitang hanapin. Hindi ko inaasahan na dito ko siya makikita. Kilala mo ba ako? Itinuro ni Hong Dali ang kanyang ilong, ano ang hinahanap mo sa akin? Ang dalawang babae mong ito ay medyo magaling, itinuro ni Fang Wei sina Tang Moxen at Li Nianwei sa tabi ni Hong Dali, 500,000 mga barya sa galaxy, paano kung hayaan silang manatili sa akin ng isang buwan? Isang alibughang anak ang natakot sa isa pang alibughang anak. Ito ay hindi matatagalan. Paumanhin, pinaikit ni Hong Dali ang kanyang ilong at sinabi, hindi mo sila kayang bayaran. Tanong ni Fang Wei, may mga ibang babae na hindi ko kayang bayaran. Kailangang may presyo. Sabihin mo sa akin, magkano? Galit na sabi ni Fang Han. Sabi, Fang Wei. Huwag kang masyadong lumayo, kayong apat ay kaibigan ko, hindi mo pa oras na ipakita ang iyong kapangyarihan dito. Hindi ko ito ibebenta ng malaking halaga, ngumuso si Hong Dali, bakit medyo makulit ang batang ito? Hoy, ikaw ay isang bumpkin mula sa kanayunan, mayroon kang isang medyo matigas ang ulo. Nakangiting lumapit si Fang Wei kay Tang Moxen at sinabing, paano kung 5 milyon? Tang. Nakatayo doon si Moxen na may isang pares ng malinaw na itim at puting mga mata. Bahagya siyang natatamad na tumingin sa kanya, ngunit walang sinabi. Huwag magsalita. Gusto ko lang ng mga malalamig na dilag, patuloy ni Fang Wei na may mapaglarong ngiti, paano kung 10 milyon? Humanda ka sa pakikipaglaban. Nang makita na si Fang Wei ay nagiging sobra na, si Fang Han ay sumangot ng malamig at sumigaw, Fang Wei, magbibilang ako ng 3, kung hindi mo pipigilan ang iyong sarili, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Hahaha, sige lang. Tumawa ng malakas si Fang Wei, Fang Han, mahal kong kapatid, napakaraming taon na tayong nag-aaway. Nanalo tayo at natalo, at nagawa na natin ang mga pinakabastos na bagay. Sino ang gusto mong takutin? Ilang bumpkin lang sila mula sa kanayunan. Tama ako, Hong Dali. Sinabi niya at tumingin kay Hong Dali, sinuri ko at nalaman kong walang taong katulad mo sa Talon Star. Siguradong galing ka sa kung saan. Nakakuha ka ng level 5 VIP kaagad pagkatapos mong pumunta dito, nasayang naman. Gusto munang kumilos ni Hong Dali, tutal tinapakan na ng kabilang partido ang kanyang ilong, ngunit pagkarinig nito ay bigla na lang siyang ayaw pang kumilos. Ang pangalan mo ay Fang Wei. Sinabi ni Hong Dali sa napakatahimik na tono, kung walang mangyayari, mangyaring umalis sa daan, mayroon pa tayong gagawin. Nagpigil talaga siya. Palihim na nagkatinginan sina Tang Moxen at Li Nianwei, at bumulong si Tang Moxen, ano ang nangyayari? Matitiis ni Dali. Young Master, may isa pang dahilan. Pagtibay ni Li Nianwei. Maghintay lang at tingnan kung ano ang mangyayari. Ipinahayag din ni Lucifer ang pangangailangan na mag-obserba pa. Oo naman, nang makitang walang sinabi si Hong Dali, walang balak na kumilos, o magalit man lang, naningkit ang mga mata ni Fang Wei. Sa oras na ito, gaano man siya kakapal ang balat, nahihiya siyang guluhin si Hong Dali. Nang makita ang pagkakataong ito, napangiti si Fang Han, ang mga anak ng pamilya ay hindi pinahihintulutang magkusa sa pag-atake sa isa't isa. Fang Wei, ang aking mabuting kapatid, sa palagay ko ay hindi mo lalabagan ang panuntunang ito, tama. Malupit ka. Kinasusuklaman ni Fang Wei sinabi niya, lahat ay kumalat at gumawa ng paraan para sa kanila. Sabihin sa kanila na pumunta. Maghintay at tingnan kung paano sila pinatay ng Ice Mage. Habang nagsasalita siya, isang malaking grupo ng mga tao na dinala ni Fang Wei ang biglang naghiwa-hiwalay sa magkabilang panig, hinahayaan si Fang Han maghintay na may dumaan. Habang naglalakad sila, isang babae na pinamumunuan ng maliit na grupo ng mga tao na nakaharap kay Fang Wei ay tumingin kay Hong Dali ng may pagtataka at bumulong, Hong Dali. Nakakatuwa na kaya niyang tiisin ang sitwasyong ito. Pagkapasok sa tarangkahan ng palasyo, ngumiti si Fang Han at nagsabi, Brother Dali, salamat. Pawisan ang aking mga kamay ngayon lang. Haha, matagal ko nang nahulaan, napahiya si Hong Dali. Napakamot siya ng buhok, magkapamilya lang kayong dalawa. Ang sinabi niya kanina lang ay halatang pilitin ka. Kung talagang sisimulan ko siyang awayin, hindi ka makakatabi at manood. Kung gagawin mo, grabe ang kahihinatnan, kaya, hehe. Chapter 685 okay lang ba ito? Haha, matalino talaga si Kuya Dali. Desidido akong maging kaibigan mo. Tumawa si Fang Han. Saglit na tumawa ang dalawa, at sinabi ni Fang Han, oo, si Fang Wei ang mas makapangyarihang nakababatang henerasyon sa aking pamilya. Ang kanyang grupo ay napakalakas, hawak ang ilang mga planeta ng buhay sa kanyang mga kamay, at nakikipagkompetensya sa akin para sa posisyon ng tagapagmana ng pamilya. Kung makikipag-away ako sa kanya ngayon, ito ay magiging mahirap sa hinaharap. Ngunit kayo ay aking mga kaibigan. Hindi ito magiging mabuti sa iyo na makita ka, haha, salamat sa iyo na makita mo siya, haha. Naiintindihan ko, ngumiti si Hong Dali at sinabi. Isang malaking bagay lang sa pamilya, nandito na si Hong Dali. Mas alam ko ito nung nasa Earth ako, kaya natural na naiintindihan ko kung ano ang nangyayari. Sa katunayan, nang makita niya ang pagbuo ng lahat sa panig ni Fang Wei, alam niya na gusto ni Fang Wei na kumilos si Fang Han na maglalaro sa kanyang mga kamay.
Kaya't pagkatapos na maunawaan ito ni Hong Dali, agad siyang tumigil sa galit para sabihin ito ng tahasan, sa ilalim ni Fang Wei sa kanyang mga mata, si Hong Dali ay maituturing lamang na isang fuse. Kung talagang kumilos siya dahil dito, malala ang kahihinatnan nito. Hindi lang niya sinaktan si Fang Wei, mahirap din para kay Fang Han na magpaliwanag, dahil hindi tao ang dalawang panig. Mas mabuti na ito ngayon. Kahit na nasaktan niya si Fang Wei, nakuha niya ang pagkakaibigan ni Fang Han. Kung ikukumpara sa dalawa, natural na mas maganda ito ngayon. Ang pagiging pabor ni Tang Moxon ay dagdag 2, salamat. Speaking of which, itong Frost Palace ay medyo malinis sa loob. Walang mga boring na maliit na halimaw. Mayroon lamang isang tao sa malaking bulwagan na sumasaklaw sa isang lugar na halos 5,000 metro kwadrado. Ito ang tunay na target ng lahat sa pagkakataong ito, ang masamang Frost Mage na si Herezil. Ako, si Herezil, ang pinakamalakas na Diyos ng Frost. Mga mortal, bakit hindi kayo lumuhod kapag nakita ninyo ako? Nang makita ng masamang Ice Mage na si Herezil si Hong Dali at ang iba pa, agad niyang itinaas ang tungkod sa kanyang kamay at naghanda pa na walang oras, at isang blizzard na may diameter na halos 30 metro ang diretsyong bumaba. Ang gayong napakalaking snowstorm ay direktang sumira sa porma sayo ng lahat, na nag-iwan lamang ng isang tao na magkaharap. Mahigit 100 tao ang namatay ng direkta sa panig ni Fang Han. Kuya Dali, tumabi ka, hindi inaasahan ni Fang Han na magsisimula siyang makipaglaban ng hindi man lang nagkakaroon ng oras para maghanda kapag nagkita sila. Mabilis na ayusin ang lahat, ang bawat isa ay kumalat sa maliliit na grupo ng 5. Oo, nakita na ngayon ni Hong Dali kung bakit kinakabahan ang lahat. Tila ang Ice Mage na ito ay talagang mahirap pakitunguhan, kahit na nakahiga sa kanyang balikat na si Tang Long, na nasa board, ay bumulalas din, ito ang Elemental Surrounding Mage. Mukhang ang saya natin sa pagkakataong ito. Si Tang Moxon ay nagmamadaling pinanood ang labanan na nakadilat ang kanyang mga mata. Habang nanunood, sinabi niya, Uncle Tang Long. Isa rin akong Elemental Surrounding Mage. Kung gayon, gagawin ko kung sino ang mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Mahirap sabihin, naging Elemental Surround Mage si Tang Moxon sa pamamagitan ng Blue Water Ring, isa sa 5 Elements Wheels. Alam ito ni Tang Long, ngunit may pagkakaiba ang Mage at ang Mage. Ipinakilala ni Tang Long, ang Elemental Surrounding Mages ay talagang isang pangkalahatang termino lamang. Hindi lahat ng Elemental Surrounding Mages ay may parehong lakas. Sa madaling salita, may mga superior at inferior na elemento na nakapalibot sa mages. Tingnan mo itong Herezil. Dahil ito ay isang NPC character na nabuo ng virtual na mundo mismo, ang kanyang elemental na kapangyarihan ay humigit kumulang katumbas ng intermediate na antas ng lungsod. Hindi bababa sa 5 metro ang kapal ng mga taong ito. Hindi kita nakikita. Ano naman sa akin? Nag-aalalang tanong ni Tang Moxon, kamusta ako? Maaari ka lang ituring na baguhan, nakangiting sabi ni Tang Long, panuurin mo pa ang laban. Kung pag-uusapan, maaari kang pumunta ngayon. Ang swerte talaga namin dito. Ang mga pangunahing elemento na nakapalibot sa mage ay nanunood ng labanan ng mga intermediate na elemento na nakapalibot sa mage. Sila ay mula pa rin sa parehong sistema. Ang gantimpala na ito ay higit na mas mahusay kaysa sa anumang gantimpala. Sa oras na ito, nagsimula na ang malawakang labanan sa larangan, itong si Herez. Ikaw ay karapat-dapat na maging isang intermediate elemental surround mage. Ang kanyang mga ice arrow ay pinaputok na parang machine gun. Ang mga tao sa panig ni Fang Han ay sunod-sunod na nahulog na parang trigo sa palayan. Sa maikling panahon, nawalan siya ng 500 tao. Maraming tao, at sa oras na ito ay mahigit 60 metro pa sila mula sa Herezil. Bagaman ang distansya na higit sa 60 metro ay hindi malayo, na nakaharap sa mga elemento na nakapalibot sa salamangkero, ang distansya na ito ay kasing layo ng isang natural na bangin. Dali, lihim na hinayla ni Tang Moxon ang damit ni Hong Dali, mananatili tayo sandali. Gusto mo bang umakyat at tumulong? Sa 4 na Hong Dali, si Tang Moxon ay isang Ice Mage, si Li Nianwei ay isang Metal Mage, at si Lucifer ay isang Dark Curse. Mage, at Hong Dali ay isang salamangkero sa buong departamento, hindi ito magiging isang malaking problema kung sila ay dumating upang tumulong. Gayunpaman, bago sumang-ayon si Hong Dali, sinabi ni Tang Long, subukang huwag gumawa ng anuman. Bakit? Nagtataka na tanong ni Tang Moxon. Ang elementong nakapaligid sa salamangkero ay may malaking kinalaman dito, paliwanag ni Tang Long, wala ka pang pundasyon sa katotohanan. Kapag may nakakaalam ng iyong pagkakakilanlan, magiging madaling pumunta sa iyong pintuan. Kahit na hindi kanila takutin, kailangan kanilang patayin. Sobrang nakakainis. Kaya huwag mong madaling ilantad ang iyong pagkakakilanlan bago ka makapagtatag ng matibay na pundasyon ng lakas. May sense ang sinabi niya. Upang malaman na ang virtual na mundong ito ay naaayon sa totoong mundo, ano ang ibig sabihin ng pagiging elemental surround mage? Iyon ay nangangahulugang isang friendly na NPC na hindi bababa sa antas ng kalagitnaan ng lungsod, na nangangahulugan ng maraming pagdating sa paggalugad. Sa makatuwid, kapag may nakatuklas kung sino ang elemental surrounding mage, hindi mabilang na mga kumpanya ang tiyak na bibisita sa iyo.
Hindi pa banggitin ang tahasang pagkidnap, daan-daang kumpanya ang lalapit sa iyo sa isang araw, na sapat na para inisin ka hanggang mamatay. Okay, sabi ni Tang Moxon nakaupo sa lupa, kung gayon ay manunood na lang muna ako ng labanan. Umupo din sina Lin Yanwei at Lucifer. Speaking of which, bagamat hindi sila Ice Mages, ang panunood ng labanan ay napaka-beneficial pa rin. Ang problema ay silang tatlo ay maaaring huminahon at manood ng labanan, ngunit si Hong Dali ay naiinip siya ay may likas na mapaglaro, at maliban kung siya ay pagod, siya ay tiyak na hindi magagawang manatiling walang ginagawa. Gagala ako. Manood muna kayo, sabi ni Hong Dali. Sa oras na ito, nagkaroon ng isa pang labanan sa bukid, at biglang sumigaw si Herezil, "Mga mortal, napakalakas ninyo, talagang malalampasan ninyo ang aking hadlang. Ngunit iyon lang, ang mga duwende ng yelo na lumilipad sa langit, makinig sa aking panawagan at parusahan ng mga lapastangan na tao." Froststorm. Froststorm talaga. Si Tang Long, na nakahiga sa balikat ni Hong Dali, ay nagulat na nagsabi, siya ay isang malaking pinuno sa antas ng lungsod, ngunit talagang magagawa niya ito. Isang galaw. Froststorm. Tumingin si Hong Dali nang may pagtataka. Sa oras na ito, napagtanto din ni Fang Han na may isang bagay na hindi tama. Malakas na sumigaw si Fang Han, tumakbo. Lahat, tumakbo. Hindi nagtagal, nagkaroon ng dagandong sa itaas ng palasyo, walang katapusang hangin at hamog na nagyelo na bumabagsak mula sa langit, at hindi mabilang na dumadagandong na yelo. Ang araw ay diretsyong tumama at gumulong sa buong Frost Palace. Agad na bumaba ang temperatura sa napakababang antas. Ang sinumang tinamaan ng Froststorm ay nagyelo sa loob ng 2 segundo. Wow! Napakalakas! Natigilan si Hong Dali, napakakul ng hakbang na ito. Nanunood lang sila ng excitement at hindi nila akalain na big deal iyon, pero talagang nagreklamo si Fang Han na lumalaban sa field. Sa ganoong hakbang, isa pang 15 o 600 tao ang namatay. Sa oras na ito, halos 300 katao lamang ang natitira sa bukid. Ang lahat ng mga taong ito ay may mas matataas na katangian at tumakbo ng mas mabilis, habang ang iba na may bahagyang mas mababang mga katangian ay pinatay lahat. Kung ang kanyang lola ay may isang martial arts secret book, kahit na ang pinakamababang antas ay sapat na upang patayin ang taong ito sa oras na ito. Mapait na sinabi ni Fang Han, sayang at hindi pa natin nakuha ang martial arts secret book. Damn it! Mga 300 na lang ang natitira ngayon. Kahit na ginamit ni Herezil ang kanyang ultimate move at nasa isang panahon ng kahinaan, ang lupa ay natatakpan ng yelo at nyebe, at si Fang Han at ang iba ay hindi makalapit dito. Oo nga, pagkatapos ng humigit kumulang 10 segundo ng panghihina, si Fang Han at ang iba pa ay naglakad lang papunta sa isang posisyon na halos 20 metro ang layo mula sa Herezil, at sa oras na ito, nakabawi na si Herezil. Tapos na. Nang makita ang isa pang bilog ng mga ice arrow na pumupuno sa kalangitan, tuluyang sumuko si Fang Han. Walang paraan para labanan ito. Ang palasyong ito ay hindi masyadong malaki sa simula, ngunit ang malaking paglipat ng Herezil ay direktang sumasaklaw sa higit sa 70% ng lugar, at ito ay mobile din. Maliban kung ang buong Legion ay nagsanay ng mga lihim ng mga pamamaraan, ito ay ganap na hindi mauunawaan. Paano laruin na kung nakatagpo ka ng isang Froststorm, mamamatay ka? Hindi nagtagal, ang natitirang 300 o higit pang mga tao ni Fang Han ay nahulog na parang pinuputol. Tila hindi na nakayanan ni Fang Han. Sa huling sandali, ibinaling ni Fang Han ang kanyang ulo at sumulyap kay Hong Dali, at maghahanda na sana. Nang magsalita tungkol sa pagtitipon sa lungsod, bigla siyang natigilan. Ang dahilan ng bagay ay talagang napakasimple. Hindi makaupo si Hong Dali, kaya gumala siya sa dingding. Pagkaraan ng ilang sandali, nakakita siya ng switch sa dingding, at isang grupo ng mga susi na nakasabit sa gilid. May pinto. Kung may pinto, natural na kailangan itong buksan, kaya binuksan ni Hong Dali ang pinto dahil sa curiosity. Tapos naging masigla ang eksena. Napakalaking grupo ng mga duwende sa kagubatan. Mahigit 2,000 tao. Sa sandaling mabuksan ang pinto sa selda ng napakalaking grupo ng mga duwende sa kagubatan, agad silang lumabas. Ang ilan ay nag-set up ng mga busog at bumaril ng mga palaso, ang ilan ay nagbigkas ng mga spelling upang maiwasan ang lamig, at ang ilan ay natunaw ang lahat. Gayunpaman, sa loob lamang ng 1 minuto o higit pa, dinala ni Fang Han ang higit sa kalahati ng higit sa 3,000 katao ang nakarecover. Okay lang ba ito? Laking gulat ni Fang Han na halos malaglag ang panga niya sa lupa, tinanong ko kung bakit daan-daang libong tao ang namatay ngunit ang Ice Mage na ito ay hindi pa napatay. Isa pala itong duwende sa kagubatan na kailangang makipagtulungan at makulong. Oh Diyos ko! Ito ay sadyang nakakatawa, hindi ba? Nagulat din si Tang Long, okay lang ba ito sa iyo? Ngumuso si Hong Dali at nakangiting sinabi, nalaman kong nandoon pa rin ang swerte ko. Ang ganda talaga. Pagpasok ko sa kagubatan kanina, narinig ko ang sinabi ng duwende na gusto niyang iligtas ang kanyang kasama. Naisip ko, nasaan ang kasama niya? Nahanap ko talaga. Oh, okay lang. Kabanata 686, Malaking Ani. Ngayon sa tulong ng mga duwende sa kagubatan, ang susunod na labanan ay magiging simple. Hindi, imposible ito, mortal lang kayo,
paano mo maiiwasan ang magic ko, paano mo ako sasaktan? Napuno ng hindi makapaniwala ang mga mata ni Erasure. Nanatili siya sa pwesto, nanginginig ng ilang beses, at pagkatapos ay dahan-daang bumagsak sa lupa, salamat. Salamat, mortal, ako. Sa wakas, nakakuha ako ng kalayaan. Ito na ba ang katapusan? Isang elemental surround mage na pumatay ng daan-daang libong tao ang namatay ng ganito. Nanatili roon si Fang Han ng kalahating minuto, at sa wakas ay natauhan, bilis. Tingnan ko kung anong magagandang bagay ang nalaglag niya, mabilis. Habang sinasabi niya ito, sumugod siya at naghalungkat sandali. Pagkatapos noon, humagalpak siya ng tawa, hahaha, sure enough, may maganda talaga sa kanya ang lalaking ito. Ang ice crystal, asul at mataas na kalidad, ay may linya ng maliliit na salita dito, purong ice element crystal, advanced na ice attribute weapon. Mga pangunahing materyales. Frost staff fragment, asul na pinong kalidad, frost spell energy ay tumaas ng 20%, materyal para sa paggawa ng staff head. Pagguhit ng produksyon na, frost robe, paglalarawan, pagguhit para sa paggawa ng frost robe. Frost robe, napakahusay na kalidad, lakas dagdag 7, agility dagdag 6, reaction dagdag 8, spell at skill damage ay tumaas ng hanggang 15%, frost resistance dagdag 4. Burning Sky Sword Technique, paglalarawan, level 1 skill secret book, pagkatapos ng kumpletong pagsasanay, ang mga katangian ng character ay maaaring tumaas ng 120%. Kung ang una ay medyo mahalaga, ang huli ay nagkakahalaga ng maraming pera. Kung Fu Secrets. Ito ay talagang isang bagay na mahahanap lamang, at madali itong maibenta para sa milyon-milyong galactic na barya ng walang anumang problema. Ang lahat ng iba pa sa mundong ito ay maayos, ngunit ang lihim na aklat ng mga pagsasanay na ito ang pinakamahalaga. Ang dobleng pagtaas ng katangian sa pagitan ng virtual na mundo at ng totoong mundo ay talagang hindi biro. Masasabing malaking ani ngayon. Kung papatayin mo ang Frost Mage na si Herezil, makukuha mo ang lahat, na maaaring ibenta ng hindi bababa sa 4 na milyon. Talagang mataas ang presyo. Hahaha, marami talaga akong naipon ngayon. Tuwang-tuwang lumapit si Fang Han kay Hong Dali at sinabing, Brother Dali, may 4 na bagay sa kabuuan. Pumili ka muna ng 2, at ang iba ay sa akin. Speaking of which, anong nangyari ngayon? Sa unang laban, siya ang may pinakamalaking ambag. Ang gamot lamang ay nagkakahalaga ng 140,000. Gayunpaman, ang resulta ng labanan ay dahil binaligtad ni Hong Dali ang kurso, kaya dapat pumili muna si Hong Dali. Ngunit kahit na dapat, hindi nagdalawang isip si Fang Han. Ito rin ay nagpapakita na siya ay talagang isang magandang karakter at karapat-dapat na makipag-date. Dapat ba akong pumili sa 2? Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang ilong. Walang silbi sa kanya ang Ice Crystal. Burning Sky Sword Technique, isang first-level martial arts, kaya, Fantasy Demon Record, ang itinapon niya sa doghouse. Ang antas ng martial arts na ito ay higit na nakakadismaya. Gayunpaman, ang Frost Staff Fragment at Frost Robes ay medyo maganda. Direktang pinili ni Hong Dali ang 2 ito, gusto ko ang 2 ito, maganda ang hitsura nila. Bastos ka. Ayaw mong pumili ng martial art secret books. Galit na sinampal siya ni Tang Long, sa 4 na bagay dito, ang lihim na libro ang pinakamahalaga. Hindi ako nagsasanay ng martial arts, kaya bakit kailangan ko iyon? Kinuha ni Hong Dali ang fragment ng Frost Staff bilang isang bagay na syempre. Ibinato ito kay Tang Moxon, ibinigay ko ang kwintas noon, kaya ibibigay ko ito sa iyo sa pagkakataong ito, hehe. Dapat maganda sa kwintas. Dali, Maisla na tanong ni Tang Moxon, talagang ibigay ito sa akin. Well, sino bang nagsabing hindi pwedeng maging romantiko si Hong Dali? Ipinapangako kung hindi ko siya papatulan hanggang mamatay. Oo naman. Humalaklak si Hong Dali, puno ng pagpapanggap, gagawa ako ng frost robe para kay Sister Nianwei mamaya. Tiyak na magiging maganda ito dito. Bahagyang ngumiti si Li Nianwei, salamat, young master. Tumingin si Fang Han kay Hong Dali, nag-isip. Ang Hong Dali na ito ay talagang sulit na makipag-date. Pagkatapos kunin ang martial arts secret book na ito at ang milyon-milyong galaxy coins, hindi natin ito maaaring pabayaan na lang sa hinaharap. Kailangan nating humanap ng paraan para makabawi kahit anong mangyari. Napaisip si Fang Han. Sa labas ng Frost Palace. Master Wei, maingat na tanong ng isang tagasunod kay Fang Wei, matagal nang nandoon si Master Fang Han at ang iba pa at walang nangyayari. Baka, hindi dapat patay na siya sa loob. Naiinis na sabi ni Fang Wei. Sinabi niya, daan-daang libong tao ang napunan. Sa pagkakataong ito, mahigit 3,000 katao lamang ang pinasok nila. Anong uri ng splash ang magagawa nila? Hoy, totoo yan. Nag-isip sandali ang entourage, kung gayon, ano ang susunod nating gagawin? Humalaklak si Fang Wei at sinabing, natakot ang babaeng iyon pabalik sa atin. Walang tao dito. Ano pa ba ang magagawa natin? Pumasok ka at kunin ang bangkay para sa kapatid ko mamaya, ha. Siya. At si Fang Han ay lihim na nag-aaway sa loob ng napakaraming taon.
Napakagandang pagkakataon na pagtawanan ang kabilang partido, natural na hindi maaaring palampasin. Habang sinasabi niya ito, biglang bumukas ang pinto ng palasyo, at lumabas si Fang Han kasama ang higit sa 1,000 tao, nakikipag-chat at tumatawa kasama si Hong Dali at ang iba pang apat. Habang naglalakad, sinabi ni Fang Han, nakakakilig talaga ang pagkakataong ito. Napatingin siya kay Fang Wei habang nagsasalita, at mabilis na huminto, wala akong sasabihin, baka may magselos, ha 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 ha. Ang mood ko ngayon hindi masama, libre ka ba ngayong gabi? Paano kung susunduan kita? Ang mga taong ito ay dumaan nang hindi man lang siya tinitingnan, tinatrato lang siya na parang wala. Hindi pinansin. Huwag pansinin ito. Mula nang ipanganak si Fang Wei, nagkaroon na ba ng ganitong panahon? Galit siyang nagngangalit, ngunit hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari sa loob. Halos makuyam ang kanyang mga kamao at sinabi niya, siya iyon. Suriin mong mabuti para sa akin. Ano ang nangyari sa loob? Pagtingin kay Fang Han ng ganito, tiyak na pinatay niya si He. Raziel, alamin kung ano ang nakuha nila. Sa sandaling magbigay siya ng utos, biglang tumalikod si Fang Han at iwinagayway ang sekretong libro sa kanyang kamay kay Fang Wei, naku, muntik ko nang makalimutang sabihin iyon. Itong, Burning Heaven Sword Technique, na ito ang nakita ko noon. Magaling kong kapatid, paano kung ibenta ito sa iyo ng 5 milyon? Pagpapadyak ng kanyang mga paa, fair na. Umalis ang grupo ng mga tao sa isang kisap mata. Sayang, nang makitang lumalayo si Fang Wei, walang magawang umiling si Fang Han at sinabing, Kuya Dali, pasensya na talaga. Si Fang Wei ay isang maliit na tao. Kailangan kong ipaalam sa kanya na type ko ito. Sa ganitong paraan lang siya maaaring sumuko. Kung hindi, magiging napakahirap kung malalaman niya na dahil iyon sa iyo. Sinabi niya sa mga taong nakapaligid sa kanya, alalahanin ng lahat, nagsumikap kaming patayin si Ice Mage Herizel. Wala itong kinalaman kay Kuya Dali. Naiintindihan mo ba ako? Naiintindihan ko. Agad namang sumang-ayon ang lahat. Haha, naiintindihan ko, sabi ni Hong Dali na may nakakalokong ngiti, salamat, Kuya Fang Han, sa pag-aalaga sa akin, hehe. Napakasimple ng kahulugan ni Fang Han. Kung alam ni Fang Wei na tumulong si Hong Dali sa pagpatay sa Ice Mage, tiyak na magdudulot siya ng gulo kay Hong Dali. Ngunit kung si Fang Han ang pumatay sa kanya, wala siyang magagawa. Pagkatapos lisanin ang Frost Forest, ngumiti si Fang Han at nagsabi, Brother Dali, hindi ako makapagpasalamat sa iyong kabaitan. Ngayon ay hiniling mo sa akin na bigyan ka ng isang malaking buntong hininga. Gagawin ko ito ngayong gabi. Mayroon ka bang anumang contact information? Ibigay mo ito sa akin. Susunduan kita sa gabi. Paano na? Oo naman, ngumiti si Hong Dali at hiniling kay Tang Long na mag-iwan sa kanya ng contact number, at naghiwalay ang dalawang partido. Habang nasa daan, medyo ayaw pa rin ni Tang Long, ikaw bastard, iyon ay isang first level skill secret book. Maaari itong ibenta ng hindi bababa sa 3 milyon, at hindi mo ito gusto. Talagang, nako, alibugan ako, sabi ni Hong Dali. Hindi mahalaga sa lahat, anyway, pera lang ang iniisip ko, hindi kumita. Ay, nga pala, hindi ba ang layunin ng virtual na mundong ito ay hikayatin ng mga tao na magsanay ng martial arts, ngunit bakit napakamahal ng mga martial arts secret na ito? Speaking of this, kailangan ko pa talagang sabihin sa iyo ang tungkol dito. Sinabi ni Tang Long, mayroong 2 uri ng mga lihim na aklat sa mundong ito. Ang isa ay para sa mga tao na palakasin ang kanilang mga katawan. Ang mga lihim na aklat na ito ay hindi mahalaga. Maaari kang bumili ng isang set ng mga ito para sa ilang 10-10 barya ng galaxy. Ang mga ito ay maramihang ginawa. Ay ipapadala sa hukbo sa hinaharap. Kaya, sa madaling salita, ang lihim na ito ay katumbas ng isang stepping stone para sa militar. Imposibleng gawin ito ng mga taong hindi tunay na matalino at matapang. Ang mga miyembro ng militar ay may transcendent na katayuan. Nang sabihin ito ni Tang Long, naunawaan ni Hong Dali. Dahil lang sa mahal at bihira ang lihim na librong ito, ang tanging makakapag-practice nito ay ang mga talagang handang magsanay ng martial arts. Hindi ito tulad ng malawakang paggawa ng mga aklat-aralin sa Tsino at matematika sa mundo, kung saan ang mga general ay pinipili sa mga duwende. Dito, ang mga handang gumastos ng malaking halaga para mabili ang mga sikreto ng kung fu at pagsasanay ay dapat magkaroon ng magandang talento at tiyaga. Ang mga ordinaryong tao na nagsasagawa nito ay isang pag-aaksaya ng likas na yaman. Kaya ito ay ginagawang simple. Ang sinumang maaaring magsanay nito ay maaaring makakuha ng mga resulta, kaya ang militar ay maaaring hindi mag-alala. Kung tutuusin, napakaraming tao sa kalawakan, at nakakapagod na suriing mabuti ang mga ito ng paunti-unti. Pagkatapos umalis sa Frost Forest, bumalik ang lahat sa teleportation point. Sa isang flash ng puting liwanag, bumalik sila sa pangunahing lungsod ng Shenluo sa virtual na mundo. Naglibot ulit sila. Nang malapit na silang mag-log off at magpahinga, biglang nagliwanag ang mga mata ni Tang Long at tumawa siya. Dali, nakita mo ba yung shop na nadaanan natin kanina? Tumango si Hong Dali, oo, nakita ko, ano ang problema? Nagpatuloy si Tang Long, may itim na piraso ng bakal sa loob ng counter ng tindahang iyon, nakita mo ba ito?
Nang dumaan ngayon, casual na napatingin si Hong Dali sa mga gamit sa loob ng counter ng shop. Natural, nakita rin ni Hong Dali ang piraso ng itim na bakal na sinasabi ni Tang Long. Ito ay isang napakalumang piraso ng itim na bakal, na natatakpan ng mga batik na kalawang at may ilang hindi nalinas na dilaw na putik na nakakabit dito. Kamukhang kamukha ito ng isang bagay na hinukay lang sa lupa. Nakita ko ito, tumanggo si Hong Dali, ano ito? Oy, buti na lang. Kaka-check ko lang ng presyo, medyo mura. Tumawa si Tang Long. Kabanata 687, nasira na naman ang low ika. Ang ganda. Si Tang Long, ang walang talo na mayordomo ng silangan, ang nagsabi na hindi ito mali. Ang mga mata ni Tang Moxon ay kumikinang sa ginto. Tinatayang kung bibilhin niya ito, kapag nabuo ang halaga nito, siguradong mabebenta ito sa malaking halaga. Dali, si Tang Moxon ay nagsimulang kumilos ng may pag-aalinlangan, bilhin mo ito. Sabi ni Uncle Tang Long, ito ay isang magandang bagay, tiyak na ito ay napakahalaga. Ayoko. Sa huli, napakasimpleng umiling si Hong Dali, ako ay isang alibughang anak. Bakit mo ito binili kung alam mong kinita mo ito? Galit ka sa akin. Gusto ni Tang Long na kagatin ng bastard na ito hanggang mamatay, iyan ang metal ni Noah, isang magandang material para sa paggawa ng baluti. Ang presyo ay nakalista sa 3,500, ngunit ang tunay na halaga nito ay hindi bababa sa 7,500. Kailangan mo lang itong bilhin, at kikita ka ng doble kung ibebenta mo ito. Medyo nababalisa si Tang Moxon, dali, kung hindi ito gumana, bilhin mo na lang. Kung hindi mo gustong ibenta ito, maaari rin kitang gawan ng sandata o kung ano paman. Oh, nag-aatubili na lumipat doon si Hong Dali, kung ganoon. Bibili ba ako? Oops, medyo manhid ang mga pa ako. Ikaw bastardo, galit na sabi ni Tang Long, ito ay isang virtual na mundo, at ikaw lang ang manhid ng mga paa. Hehe, maganda ang paningin ng young master. Ito ang core ng dayuhang hayop sa antas ng bayan na si Ling Mu Fox. Sa mga core ng level na ito ang itinuturing na pinakamahusay. Ang core ng isa pang Ling Mu Fox ay may kapangyarihan na +3. Tingnan mo, hanggang sa may lumapit sa pinto. Nagmamadali at masigasig na nagpakilala ang clerk, kung nagustuhan ito ng young master, nagkakahalaga lang ito ng 700 galaxy coins. Kada dating lang nito. Fresh. Pinunasan ng binata ang mga bahid ng dugo sa kaibuturan gamit ang kanyang mga daliri at nakakita ng mga bahid ng dugo. Bago ito tuluyang tumigas, bahagya siyang tumanggo at sinabing casual, medyo mahal. Ang presyo ng pangkalahatang town level core ay mga 300 hanggang 305 lang. Bagamat medyo mas malakas ang isang ito ay limitado rin. 500 galaxy coins, kukunin ko ito kung ito ay ibinebenta. Kumaibot ang sulok ng kanyang bibig, at 2 beses tumawa ang clerk. Tila hindi niya inaasahan na ang binata sa kanyang harapan ay napakahusay sa pakikipagtawaran, kaya natatawa na lamang siya at sinabing, 600, hindi naman mababawasan, kung tutuusin, mayroon tayong buhay ay hindi, matapos masulyapan ang 2 bagay na nasa kamay ng bata, naisip ito ng clerk at pagkatapos ay sinabing, sige, deal. Pagkatapos, nang marinig ng bata na tapos na ang deal, kinuha ng bata ang Galaxy Ray Bank card nang hindi nagsasalita. Dumating ang card, pagkatapos ay bayaran ang bayarin. Matapos mabilis na ayusin ang bayarin, ngumiti ng palihim ang binata, saka kinuha ang kanyang mga gamit at tumalikod na para umalis. Bastos ka. Bubugbugin kita hanggang mamatay. Talo ka. May ibang naunang ng agaw ng magagandang bagay. Nang makitang binibili ng binata ang mga bagay, tuluyang bumagsak si Tang Long. Sa ilalim ng mga mata ni Hong Dali, tumalon ang kanyang mga balikat at kinagat siya, talagang gusto kitang kagatin hanggang mamatay. Napakagandang pagkakataon. Naiintindihan mo ba kung ano ang kumita ng pera? Ito. Hindi rin makatawa o umiyak si Tang Moxon. Ito ay talagang totoo, maaari mong panuurin ang libu-libong mga barya sa galaxy na lumilipad sa harap ng iyong mga mata. Ang alam ko lang gumastos ng pera. Humalaklak si Hong Dali at naglakad papunta sa counter ng tindahan sa pagkakataong ito. Ngumiti siya at sinabi, oo, tingnan ko kung anong magagandang bagay ang mayroon. May buhok din. Galit na hindi siya pinansin ni Tang Long, ikaw ang bahala, piliin mo kung ano ang gusto mo. Hey, master, nakikita ko na ikaw ay isang kilalang customer. May lumapit muli sa pintuan, at mabilis na lumapit ang clerk, ang mga bagay sa tindahan ay lahat ng maliliit na bagay, ang mga presyo ay mura at ang dami ay sagana. Alin ang gusto mo? Bueno, hindi masama, hindi masama. Tiningnan ni Hong Dali ang ilang bagay sa counter ng may kasiyahan. Speaking of it, ang tindahan na ito ay talagang isang maliit na tindahan. Walang masyadong mga bagay sa counter. Ang mas mahal ay 3 hanggang 5,000, at ang mas mura ay 2 o 3. Daan-daan, kabuang 10 uri, karamihan sa kanila ay mga core o armor. Anyway, sa mata ni Tang Long, lahat sila ay basura. Ngayon lang sinabi ng lalaki ko na maganda ang mga gamit mo rito. Nakangiting sabi ni Hong Dali, magkano ang halaga? Malungkot na sinabi ni Tang Long, wala akong sinabi. Wala akong sinabi. Bakit handa na itong iPack ng sabay-sabay?
Medyo natigilan ang clerk at maingat na nagtanong, Guro, gusto mo bang bilhin ang lahat dito? Oo, tumanggo si Hong Dali, maaari kang gumawa ng presyo. I do the math. Gusto ko talagang tapusin. Nagmamadaling nagkalkula ang clerk, at wala pa rin masyadong mga item ang clerk ay mabilis na sumagot. Ang kabuuan ay nagdaragdag ng hanggang 11,800 yuan ng mga barya sa Galaxy. Master, napakasaya mo, bibigyan kita ng discount, at sisingilan kita ng isa kung sakali. Oh, sige, pagsamasamahin natin, iniabot ni Hong Dali ang Galaxy Alliance Silver Star Bank Card na binigay sa kanya ni Dika noon, 10,000. Ano ang sitwasyon? Ayos ba ito? Medyo nataranta ang clerk. Sa pagsasalita, nakita niya ang mga tao na nakikipagtawaran ng gusto, ngunit ito ang unang pagkakataon na nagkusa siyang magdagdag ng pera dito. Gayunpaman, mayroong isang kasabihan na ang isang pie na nahulog mula sa langit ay hindi dapat sayangin. Mabilis na kinuha ng clerk ang bank card at mabilis itong ini-swipe. Pagkatapos ay tumanggo siya at yumuko at nagsabi, Guro, babalutin ko ito para sa iyo ngayon din. Pagkatapos umalis sa maliit na tindahang ito, si Tang Long ay ganap na nalanta at nahiga sa balikat ni Hong Dali na may mga luhang umaagos sa kanyang mukha, gusto kong bumalik, gusto kong umuwi. Nakakahiya na makasama ka, wuuu. Hindi ba binili ko lahat ng ito? Nakangiting sabi ni Hong Dali, may binibili ka, bakit ka malungkot? Hiniling ko sa iyo na bilhin ang itim na piraso ng bakal. Halos magalit si Hong Dali. Crazy, ano ang silbi ng pagbili ng napakaraming ganap na walang kwentang bagay? Mahirap ibigay ang mga ito, naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko, tumingin si Hong Dali sa panel ng system habang naglalakad sa kasalukuyan ang halaga ng perang nawala, 20,000 Galaxy Coins. Bigla niyang sinabi na may ngiti sa kanyang mukha, sayang ba ang bumili ng mga kapaki-pakinabang na bagay? Galit na galit ako sayo. Si Tang Long ay ganap na tumigil sa pagsasalita sa pagkakataong ito. Bagamat siya ay isang matalinong mayordomo, si Tang Long ay mas advanced, kaya mayroon din siyang emosyon na tatakot siyang mag-short circuit. Maya-maya ay dumating ang grupo ng mga tao sa isang sulok at huminto. Sabi ni Tang Moxon na may pag-aalala, dali, tingnan mo muna. Ano ang binili mo? Speaking of which, hindi ko talaga pinansin, matapos ang lahat ng pera ay naibigay, hindi ko na alam kung ano ang binili ko. Ito marahil ang unang pagkakataon sa kasaysayan. Kaya lahat ay handa na upang ibahagi ang mga samsam. Kung pag-uusapan, bumili si Hong Dali ng kabuuang 12 bagay sa pagkakataong ito. Isang piraso ng steel armor na may 2 socket. Isang leather na sombrero at isang leather belt. Isang pares ng leather boots, isang pares ng armored shoes, isang piraso ng hindi kilalang bato, isang steel sword, at ang iba pa ay isang busog at ilang mga palaso, na lahat ay walang kwentang maliliit na bagay pa rin. Matapos basahin ang lahat ng ito, ang lahat ay dumating sa conclusion na talagang wala silang gamit para sa mga gadget na ito. Oo. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, mukhang maganda ang steel armor na ito. Kung titingnan ng laki, angkop para sa iyo na kunin ang mga babae. Kinuha ito ni Lucifer at isinuot, at nakangiting sinabi, totoo naman, aba, simula ngayon magiging moldita na akong mage na nakasuot ng plate armor, hehe, tatakutin ko sila. Sure enough, nakakatawa din ang nakakatawang kaibigan, nakasuot siya ng plate armor. Ace Curse Mage, ang lalaking ito ay talagang naglakas loob na isipin ito. Dahil nakuha niya ang steel armor. Isinuot din niya ang pares ng armored shoes at kinuha ang steel sword. Sa oras na ito, si Lucifer ay talagang mukhang isang mandirigma. Ito ba ang leather armor hat? Tumingin si Hong Dali kay Li Nianwei, Sister Nianwei. Paano kung magpanggap kang magnanakaw para masaya? Okay, sabi ng young master, agad na sinuot ni Li Nianwei ang leather armor hat at leather belt. Armado ng leather boots, hindi na kailangan ng fitting room para magsuot ng kagamitan sa virtual na mundong ito, maaari mo lang itong isuot kung gusto mo. Nang matapos niya itong suotin, damyugo ang ilong ni Lucifer. Sa orihinal, si Li Nianwei ay may napakagandang figure. Gayunpaman, ang mga damit na suot niya ay medyo lihim. Ngayong isinuot na niya ang leather armor, sombrero, belt at leather boots, agad na nahayag ang kanyang anyo, at dahil medyo naharang ang kanyang mga mata. Kasama ang ibabang bahagi ng kanyang mukha na agad na nakikilala bilang isang kagandahan, ang buong katawan ni Li Nianwei ay napuno ng mahiwagang alindog. Hindi ordinaryong nakaistilong. Wow! Sister Nianwei, napakaganda mo ngayon. Niyakap ni Tang Moxon ang braso ni Li Nianwei at sinabing, aalisin mo ang aking kaluluwa. Haha, young master, ang sarap mo. Marahan ng umiti si Li Nianwei. Agad itong nakakuha ng atensyon ng hindi mabilang na tao. Sa oras na ito, ang natitira na lang ay ilang piraso, at nagpatuloy si Hong Dali sa pag-aayos, Zengsan, kunin mo ang busog na ito at maging isang elf archer. Hehe, ito ay dapat na napakahusay. Okay. Agad na sinabi ni Tang Moxon na inilagay niya ang bow and arrow pot sa kanyang likod. Medyo balingkinitan pa ang kanyang katawan, ngunit nang mailagay niya ang pana sa kanyang likod ay tuluyan ng nadiin ang bowstring mula sa kanyang dibdib. Bilang isang resulta, ang kanyang figure ay direktang tumaas sa isang antas,
at ang pagdurugo ng ilong ni Lucifer ay naging mas mabangis. Dali, maganda ba ako? Ngumiti si Tang Moxon at tumalikod, paano kung magiging shooter na ako mula ngayon? Oo, hindi masama, maganda. Matapang na tumanggo si Hong Dali, gusto ko ang epektong ito. Lahat ng tatlo ay may gamit, at si Hong Dali na lang ang natira. Sa oras na ito, ang tanging natitira sa mga bagay na binili niya ay ang hindi kilalang bato. Kinuha ito ni Hong Dali sa kanyang kamay, tiningnan ito, at sinubukan ang kanyang pagpoproseso ng hiyas at inlay na kaakit-akit na mga kasanayan hindi ito maaaring mabulok. Ano ito? Tinanong ni Hong Dali si Tang Long, Tito Tang Long, ano ang batong ito? Hindi ko alam, huwag mo akong kausapin. Nanlumo pa rin si Tang Long, kung hindi ka kumikita, kailangan mong sayangin ito, iyon ang loika ko. Mukhang kailangan itong isulat muli. Bastard, ang pagsusulat ng mga logic program ay napakahirap, woo. Okay. Ngumuso si Hong Dali, kung gayon, mag-offline ka muna at puntahan si Sister Xiaoyi. Kumusta sila? Agad na nag-log off ang lahat at umalis. Bago mag-offline, hinawakan ni Lucifer ang kanyang baba at nag-isip sandali, dapat ko bang isumpa ang nakakainis na si Fang Wei na iyon? Well, kalimutan na natin ito. Tingnan muna natin kung paano tumugtog ang Young Master. Nakakatamad kung magmura ako ng random. Kabanata 688 Isang malaking pagtuklas. Pagkatapos umalis sa virtual na mundo, si Hong Dali ay bumantong hininga ng may kasiyahan ang alibughang ito ay gumastos ng 20,000 yuan, at napakasarap pa rin sa pakiramdam. Mayroon pa ring sapat na oras upang tapusin ang gawain, at mayroon pa ring kakulangan na 180,000 yuan. Itong gwapong lalaki natin ang kanyang mukha ay dapat naligtas. Bumalik na ba ang lahat? Pagkalabas ng silid, nagsimulang batiin ni Hong Dali ang kanyang koponan. Young Master, kanina pa naghihintay si Ling Xiaoyi sa sala. Nang makita niya si Hong Dali, mabilis siyang tumayo at sinabing, kanina lang ako lumabas at naglakad-lakad, at mayroon akong pangkalahatang pangunawa sa mga presyo dito. Well, sabihin mo sa akin, hinailan ni Hong Dali si Lin Wei para maupo at humiga muli sa kanyang kondangan ng napakahusay, bigyan mo lang ako ng pangkalahatang balangkas, hindi na kailangang maging tiyak, hindi ko pa rin ito maalala. Okay, ngumiti si Ling Xiaoyi at tumango, at nagsimulang magpakilala, sa pangkalahatan, ang mga presyo dito ay katulad ng sa langit sa lupa. Dahil ito ang sentro ng Galaxy Alliance, ang lupain ay medyo mas mahal. Ang lupain dito ay itinuturing na mid-range. Ang average na presyo ay humigit kumulang 1,500 Galaxy Coins bawat metro kwadrado, ang average na presyo ng isang maliit na sasakyang panghimpapawid, at ang presyo ng Galaxy ay tungkol sa ika-5 ng Setyembre ng sasakyang pangkalawakan, at ang Galaxy na mga damit ay halos ika-2 ng Setyembre ang mga barya sa Galaxy syempre. Ang presyo ng ilang mga mamahaling bagay ay mas mataas kung ano ang kakainin, medyo mas mahal ang isang mid-range na pagkain para sa 4 na tao. Paano ko masasabi na napakatalino ni Xiaoyi? Magtanong ka lang tungkol sa 4 na aspeto ng pagkain, pananamit, pabahay at transportasyon, at iyon na. Mayroon kaming pangkalahatang pag-unawa. Sa pangkalahatan, bilang gitnang planeta ng Galaxy Alliance, ang antas ng pagkonsumo dito ay talagang napakataas kung tutuusin, ang isang barya ng Galaxy ay sapat na upang ipagpalit sa 5 ordinaryong alipin. Ngunit sa dami, halos kapareho ito ng kaharian ng langit. Ipinahayag ni Hong Dali na labis siyang nasisiyahan dito. Ang susi ay hindi ito magiging napakahirap na kalkulahin sa hinaharap. Okay, kaya lang, nakangiting sabi ni Hong Dali, anyway, basta may rough idea ka, gagastusin ko lang ang pera. Wala akong pakialam sa kahit ano. Okay, Young Master. Agad na tumango si Ling Xiaoyi. Sinasabi lang. Lumapit ang isang robot servant, magalang na yumuko kay Hong Dali, at nagsabi, Guro, nakatanggap lang ako ng mensahe. Sinabi ng isang ginoo na nagngangalang Fang Han na gusto kanyang imbitahan sa hapunan. Siguro kung pumayag ang master. Maalalahanin talaga si Fang Han, kaya mabilis kanyang iniimbitahan. Well, okay, sabihin mo lang na may oras ako sa gabi at maaari akong lumabas anumang oras. Ito ay isang bagong dating. Wala pa akong importanteng gagawin, pero marami akong oras. Okay, Master, sisigot ako kaagad. Sabi ng robot at nag-walk out. Sa gitna ng Galactic Alliance. Bawat sambahayan ay may ganitong uri ng robot butler. Ang ganitong uri ng robot butler ay iba sa mga advanced na matalinong butler tulad ni Tang Long. Sila ang may pananagutan sa ilang mga walang kwentang bagay sa buhay. Halimbawa, maaari nitong paalalahanan ang may-ari na bumangon at pumunta sa trabaho, tumanggap at magpadala ng mga imbitasyon, o maaaring mag-ayos ang robot butler ng spaceship para pabulaykan ang mga tao pagkatapos lumabas ang may-ari para sa inuman, at iba pa. Alas 4 pa lang ng hapon kaya maaga pa. Nag-isip sandali si Hong Dali at sinabing, may dinner party tayo ngayong gabi, kaya medyo boring sa oras na ito. Bakit hindi natin tingnan kung meron? Noong una ay gusto niyang makita kung may mga pelikula, ngunit habang nagsasalita siya, si James ay nagmamadaling tumakbo palabas ng bahay, at nang makita niya si Hong Dali, siya ay sumigaw ng may pag-aalala, Young Master Dali.
Malaking pagtuklas. Malaking pagtuklas. Anong malaking pagtuklas? Tingnan mo nang nagmamadali, tanong ni Hong Dali, ano ang nahanap mo? Pelikula. Tungkol sa pelikula sa gitna ng Galaxy Alliance. Excited na sabi ni James. Anong malaking pagtuklas ang ginawa ng pelikula? Ano ang nangyayari? Magsalita ng dahan-dahan. Huwag kang mabalisa. Umupo din si Hong Dali at nagtanong, ano ang nahanap mo? Ito ay tiyak na magandang balita. Sabi ni James, hindi ba tayo naghanda na panoorin ito dati? Paano kung panoorin ang mga pelikula dito? Wala namang piracy ng mga pelikula dito. Walang piracy. Anong nangyayari dito? Ito ay mabuti, pinalaki ni Hong Dali ang kanyang mga mata, kung gayon, paano mo aalisin ang piracy? Ang pamimirata ay isang problema na hindi kayang kontrolin ng anumang bansa sa mundo. Maging ang Estados Unidos, na medyo maunlad noon, ay mayroon pa ring pandarambong. Kaya lang mas maliit ang saklaw ng impluensya. Pero medyo kakaiba na baka excited si James na sabihing walang piracy dito. Parang ganito. Sabi ni James, halimbawa, kung gagawa tayo ng pelikula sa Earth, pagkatapos may palabas ang pelikula at lumipas ang schedule, maraming tao ang mangolekta ng mga pirated na kopya at i-download ang mga ito kung gusto nilang panoorin ito muli, tama ba? Well, tama iyan. Tumango si Hong Dali, ano? Iba dito. Masayang sinabi ni James, ang mga pelikula dito ay holographic projection lahat. Simple lang. Sa madaling salita, kailangang magbayad ng sinumang gustong manood ng pelikula. Nagkakahalaga ito ng isang Galaxy Coin hanggang 5 Galaxy Coins. Isang beses ka lang magbayad para mapanood ito, at ang pinakamahalaga ay pagdating dito, sabi ni James. Medyo nababaliw silang lahat, anumang pelikula ay magiging konektado sa database, at pagkatapos ay permanenteng maiimbak ang internet sa database. Sa madaling salita, gumawa kami ng isang pelikula, at ang pelikulang ito ay mapapanood na may bayad sa loob ng 1 taon, 2 taon, at 10 taon. 20 taon. Hanggat pinapanood ito ng mga tao, kikita tayo. Kung ang katotohanan na walang pandarambong ay mabuting balita, kung gayon ang huling punto ay talagang pasabog na mabuting balita. Laging sinisingil, walang piracy. Ito ay simpleng makapangyarihan. Halimbawa, sa Earth, noong kalalabas pa lang ng pelikulang ito, 10 million na ang nanood, at ang box office ay 400 million, na parang ang dami, pero kapag natapos na ang schedule ng pelikula, halos wala nang kita pagkatapos na maalis sa mga stand. Pero eto, iba. Kakalabas lang ng pelikulang ito, at napanood ito ng 10 milyong tao noong panahon, at 400 milyon pa rin ang box office. Sa ibabaw, ito ay halos pareho, ngunit ang susi ay nasa follow-up. Sa madaling salita, kahit na 10 o 20 taon nang ipinalabas ang pelikulang ito at walang pirated download, kailangan mo pa ring gumastos para mapanood ito. 400 milyon sa schedule, at pagkatapos ay sa ikalawang buwan, panunuorin ito ng mga tao sa bahay para sa isang barya ng Galaxy, at 10,000 pamilya ang manunood nito, na 10,000. Sa ikalawang buwan, 10,000 tao ang manunood nito, at ito ay magiging 10,000 muli. Ang kaunti ay nagdaragdag sa marami. Siguro mas kaunti sa maikling termino, ngunit paano ang 1 taon? Paano kung 2 taon? Paano kung 10 taon? Paano kung 20 taon? Natatakot ako na hindi ito sapat kung ito ay doble. Kung walang piracy. Tapos ang kita ng pelikula ay hindi lang 10,000, kundi maaaring daan-daang milyon o bilyon. Anong mundo ng pagkakaiba? Oo. Maging si Hong Dali ay nagulat, kaya, medyo cost-effective na mag-shoot ng pelikula dito. Pero, sa puntong ito, medyo nanlumumuli si James, para lang mag-shoot ng pelikula dito. Napakalaki. Halos lahat ng mga planetang ginagamit dito ay totoong pagsabog. Ang presyo ng isang unmanned star ay hindi bababa sa 10,000 yuan. Ang susi ay kailangan itong i-auction dahil alam ng lahat na kumikita ang mga pelikula, kaya isang unmanned star. Karaniwan sa mga kumpanya ng pelikula na mag-auction ng libo-libo o 10-10 milyon. Sa katunayan, ito ay magiging simple lamang. Kung ang lahat ay makakabili ng planeta, ang susi ay ang pera. Ang pagsabog ng planeta ay napakalaki, at ito ay malamang na magdulot ng kaguluhan sa rehiyon, kaya kung ang isang unmanned star ay gagamitin para sa paggawa ng pelikula, ito ay nangangailangan ng isang profesional na koponan upang suriin ito, at ang oras ng pagsusuri ay nagreresulta sa isang presyo ngunit walang merkado, at hindi ito madaling bilhin. Mukhang marami, walang katapusang mga planeta sa universo, ngunit sino ang nakakaalam kung aling pagsabog ng planeta ang magdudulot ng chain reaction na makakaapekto sa mga kalapit na pinaninirahan na planeta. Kaya naman, patok na patok ang auction ng unmanned star na magagamit sa pag-shoot ng mga pelikula. Sa kabaligtaran, kahit na ito ay isang planeta na hindi ginagamit para sa paggawa ng mga pelikula, gaano man ito kamura, kakaunti ang bibili nito. Iyon lang. Nag-isip sandali si Hong Dali, hindi naman mahalaga. Ngayon kami, hindi makagawa ng pelikula. Mag-usap tayo. Tungkol dito mamaya. Well, iyon lang ang magagawa natin sa ngayon. Tumango si James at sinabing, kung gayon, babalik muna ako.
Ang teknolohiya ng pelikula dito ay talagang mas mahusay kaysa doon sa Earth, kaya kailangan pa rin nating matuto ng ilang sandali. Kung tutusin, malaki ang agwat ng teknolohiya. Ang teknikal na antas ng Hollywood ay medyo maganda sa Earth, ngunit kung makuha mo, talagang hindi sapat na makita sa universo. Okay, sige, ikanaway ni Hong Dali ang kanyang kamay, hilingan mo lang ang robot butler na bumili ng makakain ngayong gabi, kailangan pa nating lumabas. Okay, young master. Ngayong naiintindihan na niya ang pangkalahatang kapaligiran dito, si Hong Dali ay sumando sa sofa at huminga ng malalim. He was quite happy when he said it. Naku, parang gusto mong mawala ng kapalaran in the future, gagawa ka ng movies for fun. This is the best, haha. Ang paggawa ng mga pelikula ay nagkakahalaga ng pera. Mayroon bang mas mahusay na paraan upang gumastos ng pera kaysa dito? Nagpahinga sandali ang lahat. Sa oras na ito, bumalik din si Liang at ang iba pa, at handa na ang pangkat ni Hong Dali. Sa oras na ito, lumapit ang robot butler at nagsabi, Guro, naghihintay na sa labas ang mga tao ni Fang Han. Ngayong dumating na ang mga tao, tumayo si Hong Dali at pinitik ang kanyang mga daliri, okay, let's go. Pagkaalis ng villa, nagpadala si Fang Han ng isang tao para sunduin sila. Isa itong silver spaceship na mga 15 o 6 na metro ang taas. Ang buong katawan ng spacecraft ay streamline at napakaganda, at ang mga materyales ay mukhang maganda. Kung isa sa alang-alang ang pagkakakilanlan ni Fang Han, mukhang mahal ang spaceship na ito. Oo nga, bumulong si Ling Xiaoyi sa gilid, young master, ang spaceship na ito ay isang mid-range spaceship, mga 100,000 galaxy coins, na itinuturing na napakahusay. Well, talagang karapat-dapat si Fang Han ng 100,000 galaxy coins ship. Siya ay itinuturing na isang young master mula sa isang mayamang pamilya. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng cabin, at ibinaba ni Fang Han si Zhu Fei mula sa spacecraft. Nang makita niya si Hong Dali ay agad siyang ngumiti at sinabing, haha kuya Dali, andito na po ako. Nako, ang ganda po talaga ng environment niyo dito. Hehe, bumili ka na lang. Ngumiti si Hong Dali at iniunat ang kanyang kamay, magkita tayong muli. Ang galing mo, haha. Nakipagkamay si Fang Han kay Hong Dali at sinabing, lahat, magmadali at sumakay sa spaceship. Pumunta tayo sa magandang lugar ngayon. Sa wakas nakuha na natin ang reserbasyon. Sa oras na ito, tumingin si Zhu Ji kay Ling Xiaoyi at iba pa at sinabing nagtataka, ito ay kagalang-galang na binibini. Kumusta, tumanggo si Liang at bumati, kami ang mga binti ng aso ng young master. Ang pangalan ko ay Liang. First time naming magkita. First time nating magkita. Hehe, dinadala mo talaga ang iyong mga binti ng aso kapag lalabas ka, sabi ni Liang, nakawili-wili. Ngumiti si Zhu Ji at sinabing, talagang kakaiba. Halika sa spaceship. Kabanata 689, bigyang pansin ang kalidad. Kalidad. Pagkasakay sa spaceship, lumipad ito. Habang nasa daan, ipinaliwanag ni Fang Fangan kay Hong Dali, ang lugar na nabuko ay ang Brent Revolving Restaurant sa tuktok ng Pandela Snow Mountain sa pangunahing lungsod ng Shinra. Ito ay Pandela Snow Mountain, isang senior high school student. Sa 16,400 metro, ang Brent Revolving Restaurant ay itinayo sa tuktok ng isang bundok na natatakpan ng nyebe. Tinatanaw nito ang buong pangunahing lungsod ng Dalaira. Tinatanaw nito ang buong pangunahing lungsod ng Dalaira. Sa pag-ibig sa akin, at ang laki ay natural na mas mataas. Sinabi niya ito sa isang maliit na pahayag, ngunit masasabi ni Hong Dali na malamang na pinag-isipan ni Fang Han ang pagkain na ito. Ang umiikot na restaurant sa taas na 36,400 metro ay dapat ituring na isang top-notch restaurant. Kung gusto mong mag-book ng isang lugar sa ganoong lugar, dapat ay mayroon kang mahusay na reputasyon at mahusay na mga koneksyon. Maraming pera ang ginastos ni Kuya Fang, nakangiting sabi ni Hong Dali, sa totoo lang, maghanap ka lang ng lugar kahit saan, hindi ako mapili sa pagkain. Haha, hindi man lang humingi ng first level skill si Kuya Dali. Sa milyon-milyong dolyar, ako kung imbitahan mo lang ako sa isang maliit na restaurant, mawawalan ka na ng pwesto. Tumawa si Fang Han, huwag kang mag-alala, pagkain lang ito, hindi ako makakain ng sapat. Ang spacecraft ay lumipad ng napakabilis at pumasok sa umiikot na restaurant sa loob ng maikling panahon. Sa loob ng saklaw ng proteksyon na takip sa isang lugar na tulad nito, nang walang proteksyon na takip, ang temperatura at hangin ay hindi matitiis ng mga ordinaryong tao. Pagkababa ng spacecraft, sinalubong agad ako ng isang magandang duwende. Ang babaeng ito ay may mahabang maaraw na gininto ang buhok, matulis na tainga, balingkinitan, at banayad na boses. Kaagad niyang pinadama si Hong Dali at ang iba pa. O sa halip, masasabi mo ang antas ng isang lugar sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga waiter. It goes without saying na napakaganda ng sinumang babae na bumati ng mga bisita dito, at dapat mataas ang standards niya. Mga Ginoo at Binibini, mayroon ba kayong anumang reserbasyon? Tanong ng magandang duwende na waitress. Well, ang reservation ay ginawa na. Ang pangalan ko ay Fang Han. Lumapit si Fang Han, ibinigay ang business card, at sinabing, ang reservation ay para sa room no. 63,532.
Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Matapos kunin ang business card, tinanong ng dalaga ang robot consultant sa tabi niya na i-scan ito. Pagkaraan ng ilang sandali, tama ang impormasyon, at agad siyang ngumiti at sinabi, tama ang pagkakakilanlan, mangyaring sumama sa akin. Kung ikukumpara sa lupa, talagang kakaiba ang lugar na ito. Habang naglalakad sa loob, ipinakilala ni Fang Han si Hong Dali, ang Brent Revolving Restaurant na ito ay itinayo sa tuktok ng Pandarus Snow Mountain. Sa madaling salita, ang buong tuktok ng bundok ay naputol, at ang kabuuang lugar ay humigit kumulang 5 milyon. Mga metro kwadrado, kabuuang 70,000 pribadong silid. Ang pribadong silid na nabuko ay no. 63,532 na siyang pinakamagandang silid ng miyembro ng VIP. Tingnan mo, napakagandang lugar ito, sa mga tuntunin ng espasyo sa sahig. 5 milyong metro kwadrado lamang. Habang sila ay nag-uusap, ang lahat ay sumakay ng glider para sa mga bisita sa restaurant patungo sa pribadong silid no. 63,532. Si Hong Dali at ang iba pa ay parang mga bumpkin ng bansa na pumapasok sa lungsod sa daan. Lahat ng nakita nila ay nobela. Napaka-high-end ng mga interior facility ng Brent Restaurant na ito. Ang sahig ay gawa sa marmol na walang nakikitang material, at ang liwanag ay kumikinang ng maliwanag. Mayroon ding dedikadong sweeping robot sa sahig upang linisin ang sahig 24 na oras sa isang araw. Mukhang kawili-wili si Hong Dali at basta-basta magtapon ng isang maliit na piraso ng papel, at agad na lumipad ang isang robot at sinipsip ang papel. Dali, hindi ka ba mahihiya? Gustong sampilan ni Tang Moxon si Hong Dali hanggang mamatay, pagtuunan ng pansin ang iyong kalidad. Kalidad. Ahaha, napakamot ng buhok si Hong Dali, mukhang nakakatawa, hehe. Bahagyang ngumiti si Fang Han at hindi na nagsalita. Habang nasa biyahe, talagang nagmulat ng gusto si Hong Dali at ang iba pa. Not to mention the sweeping robot, very unique din ang mga halaman sa paligid ng restaurant corridor. Mayroong lahat ng uri ng asul, lila, itim, at iba't ibang kulay. Karamihan sa kanila ay bihirang makita sa mundo. Sa kulay. Sa tuktok ng restaurant ay isang holographic projection ceiling. Nang tumangala si Hong Dali at ang iba pa, nakita nila ang mga bituin sa universo na kumikislap. Ayon kay Fang Han, ang mga planetang ito ay pawang mga hologram ng totoong eksena sa universo. Ang projection ay mukhang walang pinagkaiba sa direktang pagharap sa universo. Di nagtagal ay nakarating kami sa pribadong silid no. 63,532. Ang layout dito ay may kakaibang lasa. Ang buong pribadong silid ay sumasakop sa isang lugar na humigit kumulang 60 metro kwadrado. Ang isang gilid ay isang ganap na transparent na pader na nakaharap sa labas. Nakatayo sa gilid, matatanaw mo ang buong pangunahing lungsod ng Shinra. Ang material ng dingding ay hindi nakikita, ngunit ayon sa elf waiter, ang dingding na ito ay isang espesyal na aparato sa pagsubaybay na konektado sa pinakalabas na gilid ng restaurant, na maaaring tingnan sa mga ulap. Kung hindi mo gusto, maaari mong ayusin ang anggulo upang makita mo ang iba't ibang magagandang natural na tanawin. Dahil sa curiosity, inayos ito ni Hong Dali at pinindot ang isang button na tinatawag na cloud. Biglang nagbago ang kapaligiran ng silid. Hindi nagtagal ay nawala sa paningin ng lahat ang mga pader sa paligid ng buong silid, at pagkatapos ay naging parang puting ulap. Wow! Sumigaw si Tang Moxon para kang nakaupo sa ulap at kumakain. Malinaw, ang pagbabago sa tanawin ay hindi sapat upang ipakita ang kalidad ng restaurant na ito sa pagbabago ng kapaligiran, kahit na ang mga upuan na inuupuan ng lahat at ang mesa sa harap nila ay nagbago din. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga upuang ito at iba pang mga bagay ay naging mga ulap, at ang mga ito ay napakalambot din. Ito ay mabuti, sabi ni Hong Dali na may maningning na ngiti, Kuya Fang Han, ikaw ay talagang mataas ang pamantayan. Ito ang unang pagkakataon na nakita kita, haha. Haha Kuya Dali, magustuhan mo lang. Tumawa ng malakas si Fang Han, natatakot ako na mababa ang estilo dito. Nakakahiya. Ngayong nakita na niya ang kapaligiran, ang sumunod na hakbang ay ang pag-order ng pagkain. Ngumiti ang babaeng duwende at nagtanong, siguro kung ano ang gustong kainin ng lahat ng mga bisita. Mayroon kaming pinakakumpletong pagkain sa Shenluo City. Hanggat naiisip mo, magagawa namin ito para sa iyo dito. Umorder ng mga pinggan. Kara-rating lang dito ni Hong Dali, at talagang hindi niya alam kung ano ang kakainin. The guy asked cautiously, basta naiisip mo, ikaw ba? Kayang gawin. Lahat ay posible. Kumpiyansa na tumango ang babaeng duwende, basta sasabihin mo, okay lang. Pagkatapos ay agad na pinalungkot ni Hong Dali ang lahat. Mayroon bang gobaw pickles? Sa totoo lang, talagang gustong sipin ni Tang Moxon si Hong Dali hanggang mamatay. Sabi mo pumunta ka sa ganoong high-end na lugar para kumain, at humingi ka ng gobaw pickles sa sandaling ibuka mo ang iyong bibig. Maaari kang umakyat ng isang binga. Pwede bang tumigil ka na sa kahihiyan? Ang iba ay naghahanap din ng mga butas sa lupa upang mag-drill, at maging si Li Nianwei ay nakaramdam ng hiya hindi siya nagsalita, umupo lang siya ng medyo malayo sa Hong Dali. Ang babaeng duwende ay sobrang nanlumo. Hindi niya talaga maisip kung ano ang kayamanan ng aso. Namula ang mukha ng batang babae, sa totoo lang.
Pasensya na, wala pa akong narinig na Gobaw Pickles. Oh, hindi nasiyahan si Boss Hong Dali, sinabi ko lang na maaari mong makuha ang anumang naiisip mo. Tinakpan ni Tang Moxon ang bibig ni Hong Dali, at kung hihilingin niya itong magsalita, malamang na hindi na niya kailangang kainin ang pagkain na ito. Huwag kang makinig sa kanya, hindi pa siya nakakita ng mga espesyal na pagkain dito. Ano ang pinagsasabi mo? Okay. Habang nasa harapan niya si Gobaw Siankay ni Hong Dali, ang babaeng duwende ay hindi nang ahas na suportahan siya sa pagkakataong ito. Siya ay nagkalkula ng mabuti, at tila ang mga taong ito ay dapat na dumating sa pangunahing lungsod ng Shinra mula sa universo. Masyadong high-end ang mga pagkain para ipakilala ng basta-basta, kaya mas magandang ipakilala ang ilan na mas madaling maunawaan. Agad siyang kumaway para ipatawag ang holographic projection, at isang panimula, ang pangalan ng ulam na ito ay boneless dragon claws. Ang mga sangkap ay niluto gamit ang pinakamalambot na kuko ng Planetary Land Dragon. Napakasarap nito, at lahat ng buto ay nakuha sa espesyal na paraan. Maaari mo itong kainin. Naniniwala akong masisiyahan ka. Tingnan mo, ito ay walang buto na paa ng manok sa Earth. Iyan ay isang magandang paraan ng pagsasabi nito, ngunit ito ay talagang walang buto na paa ng manok. Ngunit sa universo na ito ay nasa mas mataas na antas kaagad, ang mga nakadebon na Dragon Claws ay talagang Dragon Claws. Mayroon bang high-end, classy, cool na lalaki na may titi na magpapatalo sa mundo? Ito ay mabuti. Tumango si Hong Dali nang may kasiyahan, iyon na. Okay, nakangiting tanong ng duwende, ilang kopya ang kailangan mo, sir? Direktang binilang ni Hong Dali sa pamamagitan ng ulo, isa para sa bawat tao, okay, ito ay ihain sa lalong madaling panahon. Inayos ng babaeng duwende ang robot na kitiwala sa tabi niya upang mapansin ang anunsyo, at pagkatapos ay ipinagpatuloy ang pagpapakilala ng mga pagkain, ang ulam na ito ay luan fin na may linyu sauce, at ang mga sangkap ay mula sa Mengda Shanghai Sanchen. Ang Riesling fish ay ginagawa sa pamamagitan lamang ng paggamit ng mga blood sac na nasa loob nito upang gumawa ng juice at ibuhos ito sa bituing pulang pakpak ng luan na ibon. Ginto at bakal, ngunit ang karne na malapit sa mga kasukasuan ng mga pakpak ay ang pinakamalambot. Tumango si Hong Dali, oo, isa para sa bawat tao. Nang maglaon, nagpakilala ang babaeng duwende ng ilang uri. Sa pagkakataong ito, alam ni Hong Dali na huwag mag-order ng sobra. Anyway, ayon sa holographic projection, mukhang kasiya siya sa mata. Nag-order ako ng isa o dalawang bagay at mabilis na natapos ang pag-order. Ngumiti si Fang Han at umiling at sinabing, Kuya Dali, nakikita ko na ngayon ka lang talaga nakarating dito, tama. Ang mga pagkain ito ay nasa mid-range at medyo karaniwan. Hindi ko inaasahan na hindi mo pa ito nakita. Oo, walang itinago si Hong Dali at diretsyong sinabi, kadadating pa lang namin, kaya wala pa kaming kinakain. Subukan natin ang bago. Okay lang. Haha, saan galing si Kuya Dali? Lumabas ang babaeng duwende para ayusin ang mga pinggan, at nakipag-chat si Fang Han kay Hong Dali, taga-Dongyin ba siya? Sinabi noon ni Fang Wei na si Hong Dali ay hindi Thailand Starman, kaya curious din si Fang Han, galing kaya sa bagong planetang iyon. Well, tama, ngumiti si Hong Dali at tumango, isang rural na lugar na tinatawag na Earth. Oh, tama na, hinawakan ni Fang Han ang kanyang baba, nag-isip sandali, at pagkatapos ay sinabi, Brother Dali, may isang bagay na sa tingin ko ay kailangan kong sabihin sa iyo kaagad upang maiwasan ang anumang gulo. Anong seryosong pinagsasabi mo? Okay, anong problema? Tumango si Hong Dali. Sa madaling salita, Kuya Dali, mayroon kang dalawang bagay na kailangan mong gawin sa lalong madaling panahon. Mataimtim na sinabi ni Fang Han, una, sumali sa nasyonalidad ng Galaxy Alliance sa lalong madaling panahon at makuha ang opisyal na pagkamamamayan ng Galaxy Alliance. Napakahalaga nito, upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Kung may mangyari, magiging mahirap kung ikaw ay ituring na isang blacklist. Pangalawa, irehistro ang iyong panimulang punto sa Galaxy Alliance Center sa lalong madaling panahon. Nangangailangan ito ng pagbabayad ng 3 milyong Galaxy Coins. Kung ang Earth ay hindi nakaharang. Ang mga interstellar na pirata ay makakatagpo, sila ay magiging kolonisado, at ang Galaxy Alliance ay hindi makakapagpadala ng mga tropa upang protektahan sila, RS. Kabanata 670 Warehouse Manager. Kung magsalita, tinuring nga ni Fang Han si Hong Dali bilang isang kaibigan. Ang dalawang bagay na ito ang talagang dapat gawin ni Hong Dali sa ngayon. Sumali sa nasyonalidad ng Galactic Alliance upang kung makatagpo ka ng anumang problema, hindi ka ituring bilang isang gangster ng Galactic Interstellar Police. Alam mo, masasabing mahirap para sa isang itim na tao na sumulong sa mundo, at ang pamamahala sa universo na ito ay natural na mas mahigpit. Ang pangalawa ay protektahan ng lupa kung saan ipinanganak si Hong Dali. Pagkatapos ng lahat ay nagmamalasakit sa kanilang sariling planeta. Kung ang daigdig ay makatagpo ng anumang panganib, ang Hong Dali ay magiging lubhang nalulumbay dito. Salamat, kapatid na Fang Han, sa pagpapaalala sa akin, nakangiting sabi ni Hong Dali, kagagaling ko lang dito at wala pang oras para gumawa ng anuman, haha. Bueno,
Nakikita ko ito, nakangiting tumanggo si Fang Han, at pagkatapos ay sinabi, nga pala, Kuya Dali, hindi ka pa nakakahanap ng trabaho dito, tama ba? Napakaraming salita. Naghahanap ng trabaho. Sa pagkakataong ito ay nagulat si Hong Dali, kailangan ba ng lahat ng tao rito ng trabaho? Mga aliberga tayo, bakit tayo tinatawag na aliberga kapag tayo ay papasok sa trabaho? Ganito, dahan-daang sinabi ni Fang Han, kung si Dali, ikaw ay isang lokal na kapanganakan, natural na wala kang masyadong pag-aalala. Kung makakahanap ka ng trabaho ay depende sa iyong kalooban. Ngunit para sa mga taong tulad mo na kagagaling lang dito, ang trabaho ay napakahirap. Ang sweldo ay talagang maliit na bagay. Hindi mahalaga kung ito ay higit pa o mas kaunti. Ang susi ay magkaroon ng ugat sa pamumuhay dito. To put it simple, kailangan mong sumali dito ng mabilis at maging member. Dapat may sarili kang network dito, kailangan may sarili kang mga kaibigan at kasamahan dito, kung hindi, kung may mangyari sa iyo dito, wala man lang makakapag-prove ng identity mo o kahit sinong makakakolekta ng impormasyon. No, it would be very troublesome. To put it bluntly, for example, kung bigla kang mawawala, kahit na wala kang personal na relasyon, kahit na wala kang personal na trabaho at wala kang alam. Talagang isang pagkawala. Kapag hindi siya nagpakita sa loob ng 3 buwan, siya ay ituturing bilang isang nawawala at ang kanyang rehistrasyon sa sambahayan ay mapapawi. Kailan? Sinabi ito ni Fang Han, sa wakas ay naintindihan na ni Hong Dali. Nangangahulugan ito na hindi ka papasok sa trabaho. Halos parang libot na pulubi iyon. Ganyan ito sa lupa isang pulubi. Kung wala kang sariling circle, walang silbi ang tumawag ng pulis kung talagang nawawala ka. Ang pulis ay hindi makakalap ng impormasyon kahit na gusto nila. Ano ang resulta? Tinatrato bilang isang nawawalang tao. Hayaan mo na. Kahit na nalutas ang kaso at natagpuan ng bangkay, isang bagong tanong ang lumitaw, sino ang maaaring patunayan ang iyong pagkakakilanlan? Kaya nga, nag-isip sandali si Hong Dali, at pagkatapos ay sinabi, mayroon ka bang ipapakilala kay Brother Fang Han? Kung saan, hindi masamang pumasok sa klase paminsan-minsan, sabi niya at itinuro si Ling Xiaoyi at ang iba pa, maaari ko bang isama silang lahat? Para sa kapakanan ng Diyos. Tinakpan ni Tang Moxon ang kanyang mukha, sino ang napakabuting tao at kumikilos pa rin na parang talunan sa trabaho. Kung pag-uusapan, may trabahong nababagay sa iyo, Kuya Dali. Ngumiti si Fang Han at sinabing, tama lang ang kumpanya ko. Kasalukuyang kulang ang mga warehouse manager, at ang buwan ng sweldo ay 2,000 Galaxy Coins. Siyempre, sa tingin ko, hindi malaking bagay kay Brother Dali ang sweldo. Ang susi ay mayroong malaking lumulutang na populasyon sa isang lugar tulad ng bodega. Karamihan sa mga tao ay kailangang pumunta sa bodega para makuha ito kung ano man ang kailangan nila. Sinabi ni Han kung ano man ang kailangan nila, at kung may kailangan sila, si Han. Siyempre, Kuya Dali, kailangan mong tumanggo. Ito ang payo ni Fang Han kay Hong Dali. Ito ay talagang medyo mabuti. Ang bodega, kasama ang mga mapagkukunan at materyales nito, ay hindi isang ordinaryong mahalagang departamento. Lalo na sa universo na ito, lahat sila ay mga galactic na barya. Ang isa sa pinakamahalagang dahilan ng pagiging isang warehouse manager ay ang napakaraming tao na iyong nakakasalamuha. Ang sino mang gustong pumunta at kumuha ng isang bagay ay kailangang humingi ng tulong kay Hong Dali. Hindi mahalaga kung ito ay isang araw o dalawa, isang buwan o dalawa, Hong Dali ang isang network ng mga interpersonal na relasyon ay maaaring maitatag ng natural. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ay mga hayop sa lipunan. Sa pamamagitan lamang ng pakikipag-ugnayan sa ibang mga tao maaari silang ganap na may sama sa bilog. Sa katunayan, sa mundo, ang mga taong nag-aaral sa ibang bansa ay dapat magkaroon ng malalim na pag-unawa kung wala ang kanilang sariling bilog, ito ay napaka-inconvenient na gawin ang anumang bagay. Maganda kaya. Nanlaki ang mga mata ni Hong Dali, Brother Fang Han, mapagkakatiwalaan mo ba ako? Haha, ayaw ni Brother Dali ng mga sekreto at diskarte na nagkakahalaga ng milyon-milyong Galaxy Coins, tumawa si Fang Han at sinabi, isa lang ano pa ang hindi mo mapaniwalaan tungkol sa bodega. Well, hindi masamang pumunta sa bodega. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, malaki ba ang bodega? Ito ay may kabuang 48 palapag at 600,000 metro kwadrado. Mga metro. Ngumiti si Fang Han at nagsabi, Brother Dali, ikaw ang may pananagutan sa ika-31 hanggang ika-48 na palapag. Ang bawat palapag ay 12,500 square meters, at dapat ay magagamit mo ito, kahit na kunin mo ang iyong mecha. Parang pambata kung ilalagay. Damn it. Ito ay kahangahangang. Isang 48 palapag na bodega na gusali, ang buong itaas na 18 palapag ay nasa ilalim ng aming kontrol. Wow hahaha. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon sa hinaharap, ililipat ko ang Chenwei Building para makita ang lahat ng sample. Okay. Direktang sumang-ayon si Hong Dali na nakangiti, mayroon ka bang anumang mga kinakailangan? Sa pangkalahatan ay hindi, nag-isip sandali si Fang Han at pagkatapos ay nagpaliwanag, ang tanging kinakailangan ay huwag ibagsak ang gusali. Well, hindi ito dapat. Okay, ito na. Pagkatapos mag-usap tungkol sa negosyo, inihain din ang pagkain.
Upang sabihin na ang pagkain ay talagang tunay na tunay, hindi bababa sa Hongdali ay naghihintay para sa bumpkin mula sa Earth upang kainin ito. Very satisfied. Oo, masarap itong deboned dragon claw, nagmamadaling kumain si Hongdali. He never care about image anyway, mas masarap kaysa sa pagkain natin sa Earth, haha. Gusto ito ni Kuya Dali at madalas siyang pumupunta rito sa hinaharap. Tama na yan. Mukha ngang isang kuya si Fang Han nang napaka-elegante niyang naghiwa ng isang piraso ng karne at kumagat, pagkatapos ay nagtanong, by the way, Kuya Dali, ilang taon ka na ngayong taon? 18. Sumagot si Hong Dali habang kumakain, katatapos ko lang magdiwang ng aking ika-18 kaarawan. Sinabi niya ito noong una, ngunit natigilan si Fang Han nang marinig niya ito, kapag 18 ka na, maaaring hayaan ka ng iyong pamilya na lumabas ng mag-isa. Oo, tumingin si Hong Dali kay Ling Xiaoyi at sa iba pa, napakarami pa ring bastos. Walang digmaan dito, kaya ano ang panganib? Kapatid na Fang Han. Ilang taon ka na? Magkano pa kaya kita? 26 years old ka na, haha. Ngumiti si Fang Han at sinabi, tatawagan kitang Kuya Dali mula ngayon. Oo, okay, walang problema. Si Hong Dali ay palaging magalang, kaya magandang bagay na may dagdag na kapatid na mag-aalaga sa kanya, Kuya Fang. Hehe. Kuya Dali. Haha, mabuti. Tayo. Tapusin ang pagkain na ito. Masasabing nag-e-enjoy ang mga bisita at host. Si Fang Han mismo ay isang malaking kapatid na tao at labis na nag-aalala sa mga pang-araw-araw na pangangailangan ni Hong Dali. Kung tutuusin, napakasimple ng dahilan, ibig sabihin, sa tingin niya ay hindi gaaman sa pera si Hong Dali. Hindi bastos. Huwag kumain sa loob o sa labas. Siya rin ay napakatalino at karapat-dapat sa malapit na pagkakaibigan. Natagpuan ni Hong Dali si Fang Han na napakasaya sa kanyang mga mata, kaya pumunta siya sa gitna ng Galaxy Alliance. Iyon ay kung paano ko ginawa ang aking unang kaibigan. Pagkatapos, mabilis na kumain, sinabi ni Fang Han, kapatid na Dali, habang maaga pa, umalis muna tayo at irehistro muna ang pagpaparehistro ng iyong sambahayan. Napakahalagang bagay ito. Negosyo ito, tumanggo si Hong Dali, oo, okay. Pagkatapos, sumakay sa spaceship at bumalik sa pangunahing lungsod ng Shenluo, napakabilis na lumipad ang spaceship ni Fang Han. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Hong Dali ang isang malaking gusaling bakal. Ang gusaling ito ay higit sa 3,000 metro ang taas. Ang isang casual na sulyap ay nagpapakita na ito ay dapat na hindi bababa sa 500 palapag ang taas. Ito ang gusali ng opisina ng pagpaparehistro ng sambahayan ng Galaxy Alliance. Makikita mo sa langit na may helipad sa bawat ika-10 palapag ng gusaling ito. Mayroong walang katapusang daloy ng mga sasakyang pangkalawakan na lumilipad sa paligid, at hindi mabilang na mga tao na pumapasok at lumalabas. Ito ay ganap na naiiba mula sa isa sa lupa. Nandito na tayo. Kilala ko ang foreman sa 336th floor dito. Makakatipid ng maraming problema kung hilingin sa kanya na gawin ito. Sabi ni Fang Han habang itinuro ang spacecraft na ay parada sa apron sa ika-330 palapag. Sa gate, may 2 gwardya na halos 4 na metro ang taas na nakatayo doon. Nang makita nila si Fang Han, agad silang ngumiti at sinabing, si Master Fang Han ang nandito. Pakipasok na lang po kayo dali. Si Foreman Hokaf ay hindi pa nakakaalis sa trabaho. Dapat nasa opisina na. Haha, salamat sa inyong dalawa sa pagpapaalala sa akin. Nakangiting bati ni Fang Han. Sinundan ni Hong Dali si Fang Han at pinitik ang kanyang mga daliri, ginagantihan, tig-100. Nagmamadaling humakbang si Dogleg Li, ginagantihan ka ng aming young master. Kinuha ng 2 gwardya ang tip at tumayo ng tuwid, na may mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Lalong naging masaya ang kanyang ngiti, at tumanggaw siya at sinabing, salamat, guru. Ito, hindi makatawa o umiyak si Fang Han. Tila ang kanyang bagong kapatid ay talagang isang alibughang. Pumasok ang lahat sa hall. Tumingin si Hong Dali sa paligid. Maraming tao sa hall. Marami sa kanila ang kagagaling lang dito para mag-apply para sa pagpaparehistro ng sambahayan, at ang ilan ay humahawak ng ibang negosyo. Sa palapag na ito lamang, dapat mayroong kahit ilang tao. Libu-libong tao. Napakaraming tao, inilabas ni Tang Moxon ang kanyang pink na dila sa takot, I wonder how long we will have to wait in line. Haha, minsan kailangan ng 3 araw para maghintay sa pila dito. Sinabi ni Zuji tumawa ang lalaki sa gilid at sinabing, maraming kaibigan si Brother Fang, na makakapagligtas ng maraming problema. Sister Zuji, tanong ni Tang Moxon sa mahinang boses, ikaw ba ang girlfriend ni Brother Fang? Ako. Tiningnan ito ni Zuji na nasa harap na si Fang Han at sinabi sa mahinang boses, hindi pa, hehe, pero hindi ko siya kinamumuhian. Nang sabihin niya ito, naunawaan ni Tang Moxon malamang si Fang Han ang humahabol sa Zuji na ito. Si Zuji ay hindi pa opisyal na sumang-ayon, ngunit sa paghusga mula sa saloobin ni Zuji, siya ay dapat na hindi mapaghihiwalay. Habang nagsasalita sila, lahat ay sumakay sa automatikong pag-upgrade ng disk, at sa isang paghampas, narating nila ang kanilang destinasyon sa loob lamang ng 2 kisap mata. Ang ika-336 na palapag.
Narito si Master Fang, lumapit ang isang babae na may pares ng mabalahibong tenga na parang pusa at nakangiting sinabi, nandito ngayon si Master Fang. May kailangan bang gawin? Haha, si Miss Ranuket. Nandito ba si Mr. Hokov? Itinuro ni Fang Han si Hong Dali at ang iba pang nasa likuran niya, mayroon akong ilang kaibigan na kailangang mag-apply para sa pagpaparehistro ng sambahayan ng Galaxy Alliance, kaya dinala ko sila rito. Narito ang foreman, at may isa pang tao sa loob na nag-a-apply din para sa pagpaparehistro ng sambahayan. Malapit na silang makarating doon. Tumanggo si Ranuket, maghintay ng sandali, Master Fang. Well, okay, walang problema. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata, salamat.